Pinatay na ni Chen Chen ng laptop. Hindi niya kayang tapusin ang interview ng isang lalaki sa video tungkol sa karanasan nito sa pag-ibig. Hindi nga rin niya alam kung bakit pinanood pa niya. Siguro dahil curious siya sa naging buhay ng lalaki. Dahil siguro sa kaibuturan ng puso niya, she was still longing for him. Tama lang din naman na naghiwalay kami. He was living his life. Successful. Siguro ako lang din talaga ang balakid sa mga pangarap niya. Pinahid ni Chen ang mga luha na hindi niya namalayang naglanda sa mga mata niya. Are you okay, Mommy? Tanong ng kanyang anak na si Jacob. Isa to sa kanyang kambal na anak. Hindi niya namalaya na nasa tabi na pala niya ito. Oo naman. Where have you been? Hindi ko napansin na nasa tabi na kita. Nilapitan niya ang anak at niyakap ng mahigpit. Kung meron mang isang bagay na naidulot sa kanya pakikipagrelasyon sa isang lalaki, yun ay ang kambal niyang anak, si Lucas at Jacob. Why are you crying, Mommy? Hindi naman na-cry si Mommy, baby. Natouch lang ako sa pinanonood ko. You want some merienda na, anak? Kumain na po kami sa bahay ni Lola. She gave us chocolates and candies. Ganun ba? Nasa naman ang kapatid mo? Dumiretso na po siya sa room niya. Wala na naman po siya sa mood. Lagi naman eh. Sa dalawa niyang anak, si Lucas talaga ang laging tahimik at moody. Samantalang si Jacob ay masayahin at madaldal. Maybe he's just tired. Go to your room na rin, okay? Pupunta na lang si Mommy dun mamaya after ko mag-prepare ng dinner. Okay po. But don't cry again, Mommy. Malulungkot din po ako. Ginulo niya ang buhok nito. Hindi na iiyak si Mommy. Promise. Pinky promise? Pinky promise. Sabay pinagbuhol nilang mag-ina ang kanilang mga hinliliit. Pagkatapos ay nagtungo na rin ang bata sa silid nito. She had the sweetest voice in her life. Kahit si Lucas na tahimik lang ay protective din sa kanya. Ang mga ito lang ang tanging kayamanan na meron siya. She's a full-time single mom. May-ari siya ng isang ballet studio na katabi lang din ng kanilang apartment. Pangarap niya rin ang maging isang professional ballerina noon. Ngunit dahil sa isang aksidente ay hindi na niya naituloy pa. Pero noong tuluyan siyang gumaling ay hindi na siya bumalik sa profession dahil nga nabuntis siya. Itinuo na lang niya ang kanyang buhay sa kanyang kambal. Pero noong magdadalawang taon na ang mga ito ay binuksan niya ang kanyang ballet studio. Gusto niyang magturo ng ballet dahil kahit papaano ay nasa puso pa rin naman niya ang pagsasayaw. Kaya naitayo niya ang twirl and tutu. Naputol ang kanyang iniisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Danica ang tumatawag, ang kanyang secretary. Hello, Ma'am Jen. Masiglang bungad nito sa kabilang linya. Hello, Dan. Bakit napatawag ka? At bakit parang ang sigla ng boses mo? Humagighig ito sa kabilang linya. Hindi na tayo magkakaproblema sa sponsor para sa recital ng mga bata, ma'am. May sponsor na po tayo. Excited na wika nito. Hindi rin niya napigilang maging masaya. Talaga? Oh my God, talagang dinidig ang panalangin natin. Sino bang sponsor natin? Parang isang branch siya eh. Tumawag lang sa office na gusto daw po kayong ma-meet at nalaman nila na naghahanap nga tayo ng sponsor for recital. Sobrang relief ang naramdaman ni Chen nang marinig ang sinabi ni Danica sa kanya. Okay, Dan. Ikaw na bahala mag-set ng schedule nila at anytime naman ako available. This one is an answered prayer natin. Kaya nga po, ma'am. Hindi na tayo maglalabas ng malaking budget for this recital. Sige po, update ko na lang po kayo. At nawala na ito sa kabilang linya. Naging magaan ang mood niya pagkatapos ng tawag na yon. Nawala sa isip niya ang lalaki kanina sa interview. Ang lahat ng bigat sa dibdib na nararamdaman niya ay napalitan agad ng saya at pag-asa. She was hoping for better days. Masyado ng maraming pagsubok ang dumating sa buhay ni Chen na kinailangan niyang lampasan. Umaasa siya ngayon na sa mga susunod na araw ay papabor na sa kanya ang tadhana. Kinabukasan itinawagan agad si Chen ni Danica na nag-set ng meeting ang magiging sponsor nila para sa recital. Isa daw yung Business Travel and Tours. Gusto daw nitong magbigay ng malaking pera sa kanila. Dahil malapit daw sa puso ng may-ari ang mga balerina. She was expecting an old woman dahil ayon nga kay Danica ay tila matandang babae ang kanilang sponsor. Siguro daw ay may anak itong balerina. Excited siyang makilala ang kanilang sponsor dahil parang ang laki ng hugot nito sa buhay.
Kaya naman maaga pa lang ay nagtungo na si Chen sa sinabi ni Danica na meeting place nila ng sponsor. Sure ka ba na dito sa restaurant na to kami magkikita, Danica? Tanong niya sa sekretarya sa kabilang linya. Napakasosyal ng restaurant na yon. Halatang mayayaman lamang ang nakaka-afford. Oo, Ma'am Chen, papunta na daw siya dyan. Ibinaba na niya ang tawag at inilagay sa purse ang cellphone. Pumasok siya sa loob ng restaurant at agad siyang sinalubong ng isang staff. Miss Mary Chen Torres? Nakangiting bati sa kanya ng staff. Yes po. This way po, ma'am. Iginiya siya nito sa isang sulok na malayo sa karamihan. He will arrive in a minute po, ma'am. While waiting, here is our amuse-bouche. This is free po. May inilapag itong tila isang maliit na kutsaritang pagkain. Isang mini tart. Nang magpaalam ang waiter ay tinikman niya yon. Masarap nga. Naisip ni Chen ng kanyang kambal. Kailan kaya darating ang araw na madadala niya sa ganoong mamahaling restaurant ang mga anak niya? Hindi naman sila ganoon kahirap, ngunit hindi rin sila ganoon kayaman. Pero nagsusumikap siya na maibigay sa mga anak niya ang magandang buhay na deserve ng mga ito. Kaya kahit kayod kalabaw ay ginagawa niya para sa kanyang mga anak, lalo na't mag-isa lang siya. Hi, I hope I didn't make you wait that long. Napatda si Chen sa kanyang kinauupuan nang marinig ang pamilyar na tinig ng lalaki mula sa kanyang likuran. Hindi niya magawang lumingon, parang nag-freeze ang lahat. Pero kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Those voice keeps on haunting her during lonely nights. Biglang lumitaw sa harapan niya ang lalaki. Dashing as ever. Kahit noon sa simpleng suot nito ay alam na niya na bagay sa lalaki ang suit and tie. And now, he was standing in front of her wearing suit and tie. Hindi nga siya nagkamali sa vision noon na sobrang gwapo nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya ng mahimasmasan. Is that your way of greeting your sponsor? Nakakalokong tanong sa kanya ng lalaki. Santino de Vera, Miss Torres. Nice meeting you. Inilahad ng lalaki ang kamay nito. Dahil sponsor niya ito, kailangan niyang magpaka-professional kaya agad niyang tinanggap ang kamay nito. Naramdaman ni Chen na tila gumapang ang kakaibang lamig sa kanyang buong katawan. Gusto niyang yakapin ang sarili, pero magmumukha siyang tanga. May bumara rin sa kanyang lalamunan at gusto niyang umiyak. Parang naninikip ang dibdib niya. Nice meeting you, Mr. De Vera. Saad na lang niya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Nang maglapad na kanilang mga kamay ay naramdaman niyang nandoon pa rin ang kakaibang kuryenteng dulot nito. Pero agad niyang tinanggal yun sa isip. Hindi ito ang tamang panahon para doon. He belongs in the past. At sa mukha ni Santino ay tila nakamove on na rin to. Parang baliwala na rin dito ang kung ano mang meron sa nakaraan. Have a seat, Miss Torres. Siguro naman ay alam mo na ang dahilan kung bakit nandito tayong dalawa ngayon. I'm interested in sponsoring your recital. Anang lalaki. Why? Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Honey, sorry I'm late. Na-traffic ako. Wika ng boses ng isang babae mula sa kanyang likuran. At nang lingunin niya, ay papalapit ang isang sexing babae. Malapad ang pagkakangiti nito. There she goes, my fiancé. Siya ang gustong mag-sponsor kami sa recital nyo. Wika ni Santi habang papalapit ang babae. Ang pananikip ng dibdib ni Chen kanina ay lalo lamang nadaragdagan nang marinig niya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang sakit na nararamdaman niya. Hi, hon. Lumapit ang babae kay Santi at hinalikan to. Tumingin to sa gawi niya. Hi, you must be Miss Torres, ang may-ari ng Twirl and Tutu. I'm Alexis, fiancé ni Santi. Nice meeting you. Bumeso ito sa kanya. Nice meeting you too. Malumanay na wika niya. Sabay silang naupong tatlo at nakita niya ang marahang paghawak ni Santi kay Alexis. Nandoon na naman ang kirot na nararamdaman niya habang nakatingin sa kamay ng dalawa. 6 years ago, she was that woman beside him. Siya ang babaeng hawak nito. Siya ang babaeng katabi nito. Siya ang babaeng nakikinig sa mga kwento nito. But she lost him. Habang nakatingin sa kamay ng dalawa ay hindi niya namalayan na dinala siya ng kanyang isip sa nakaraan. 6 years ago. Are you okay, love? Narinig niyang tanong ni Santi mula sa kanyang likuran. Pumulupot ang mga kamay nito sa kanyang bewang. I'm tired, Santi.
Halatang nagulat ito dahil tinawag niya lang ang lalaki sa pangalan nito. Then rest. Hindi mo naman kailangang pagurin ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipilit ang lahat sa ngayon. You can go back to Bali once na maging fully healed ka na. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng lahat. Nakapagdesisyon na siya. Ilang buwan din niyang pinag-isipan yun. Humarap siya kay Santino. Umiyak na siya. I can't stay here anymore, Santi. What do you mean, Shen? Ano bang pinagsasasabi mo? I'm afraid that I'm tired of everything. Parang walang pinupuntahan ng lahat ng to. Ang buhay ko, tayo, napapagod na ako. And then, she exploded. Lahat ng frustration niya sa buhay ay isa-isang bumukas. Niyakap siya ng lalaki. Ang mga yakap nito ay hindi na nagdadala ng comfort sa kanya na katulad noon. Ngayon ay gusto na lamang niyang makalaya. Hindi niya alam kung bakit pero nasasakal na siya. It all started when she got an accident. Na-stuck siya sa bahay. Hindi na siya makabalik sa pagsasayaw at tila tinanggal ng aksidente na yun ang karapatan niyang mangarap. You were just tired, honey. Kailangan mo lang ng pahinga. Hindi mo kailangan sumuko. Andito lang naman ako eh. Hindi naman kita iiwan. I'm doing everything para maging maayos ng negosyo ko nang sa gayon magkaroon ka ng magandang future. You can still pursue your dream being a ballerina. Pwede rin magtayo ka ng sarili mong studio, Chen. You don't have to give up on us. We promise each other, right? Nakita niya ang lungkot at pagkalito sa mga mata ni Santino ng mga sandaling yon. But her mind was clouded. Ilang buwan na siyang nasa bahay lang. That accident hit her really hard. Nang mabangga at mawala ng preno ang sinasakyan niyang kotse, ay napuruhan ng kanyang binti. Ilang buwan siya sa ospital. Ang lahat ng naipon nila ni Santi ay naubos sa kanyang pagpapagamot. Maraming naantala dahil sa kanyang aksidente. At nakita niyang pinaka-naapektuhan sa lahat ay si Santi. Maging ang negosyo nito ay pansamantalang naantala dahil ang pera nito ay inilaan sa kanyang pagpapagamot. Pakiramdam niya ay naging balakid na siya at pabigat dito. At ayaw niya ang ganoong pakiramdam. Pero hanggang kailan, Santi? I'm tired of all of this. Parang walang nangyayari. Siguro tama ang mga magulang natin na masyado pa tayong bata para sa lahat ng to. I'm doing everything for us, Jen. Nang magdesisyon tayong bumukod kahit natutol ang mga magulang natin, nangako tayo nakakayanin natin ng lahat. Why are you giving up on us, love? Naalala niya ang kanilang simula. They were high school sweethearts. Si Santi ay galing sa mayamang pamilya, samantalang siya ay may kaya lang. Hindi pwedeng tawaging mayaman, pero afford ng magulang niya na sa mamahaling school sila mag-aral. Dalawa lang naman silang magkapatid. May-ari ng mga resort at restaurants ang magulang ni Santino. Ang buhay nito ay nakaplano na. But he was a rebel. Siya ang tenga nito sa tuwing nasasakal ito sa desisyon ng mga magulang nito na hindi nito gusto. Siya ang hihingahan nito sa mga problema. She would always listen to him. Sa mga pangarap nito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang dalawa. Until college came, ganun pa rin sila, lalong minamahal ang isa't isa. Hanggang sa magdesisyon silang magsama noong palayasin si Santi ng magulang nito dahil ayaw nitong mag-aral sa Amerika. Mas pinili nito sa Pilipinas kasama siya. And she chose him too. Kahit na sa simula ay mahirap, ayos lang, basta kasama niya ito. Basta magkasama sila. But years later, they were stuck. The accident happened. Hindi na sila makausad. Kahit hindi siya sinukuan ni Santi, pakiramdam niya ay siyang pumipigil sa pag-angat nito. Hindi ko na kaya, Santino. Hindi ko pala kaya na ganito palagi. Hindi na tayo umuusad. Nahihila na kita pababa. So, ganun na lang yun? Dahil hindi mo na kaya, bibitiw ka na at iiwan mo ko? Naging seryoso na ang mukha nito. Hindi mo ba alam kung ano yung sinakripisyo ko para sa atin, Shen? Hindi mo ba alam na nahihirapan din ako? Pero pilit kong kinakaya dahil mahal kita. Yun na nga ang problema eh. Hindi sapat ang lintik na pagmamahal na yan para mabuhay tayo. Mahal nga natin ang isa't isa pero paano mga pangarap natin? Kung patuloy tayong ganito, baka mapaglipasan lang tayo ng panahon. Wala na akong pag-asa, Santi. Simula nang maaksidente ako, nawala na ako ng pag-asang makakabalik pa.
Pero ikaw, you have a bright future ahead of you. At hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama ka pa sa hinaharap. Maybe I need to give you space for you to grow. Hindi makapaniwala ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. You're insane, Jen. Hindi kita maintindihan. You're giving up because you think pabigat ka. Hindi ka magiging pabigat para sa akin, love. Mahal kita at wala akong iniisip kundi ikaw. Nararamdaman niya yon. Alam niyang mahal na mahal siya ni Santino. Pero hindi niya ito kayang makita na hindi makausad dahil sa kanya. Kaya kailangan niyang magdesisyon kahit na masakit. Kailangan mo rin isipin ang sarili mo, Santi. Kapag pinagpatuloy pa natin to, mas lalo lang ako magigilty. Kailangan ko nang umalis bago pa ako mawala ng respeto sa sarili ko. Hindi ko kayang mabuhay na nakikita na hindi mo naaabot ang mga pangarap mo dahil sa akin. Tumayo na rin siya at lumabas ng silid, pero mabilis ang kilos ng kasintahan. Hinabol siya nito at niyakap mula sa likuran. Please, don't leave me, Jen. Kinakaya ko naman kahit mahirap eh. Ikaw na rin ang may sabi, di ba? Nahihirapan ka na rin. We should end this. Pareho lang tayong masasaktan sa huli. Ayoko. Matigas na wika nito. Alam kong mahal mo pa ako, kaya hindi ako aalis. Hindi kita papayagang umalis. Mas lalo lang tayong masasaktan kapag nagpadalos-dalos ka sa desisyon mo. Santi, please. Huwag mo na akong pahirapan pa. Mas mahihirapan ako kapag wala ka na. You love me, right? Isang chance pa, please. Nagmamakaawang wika nito. What if hindi na kita mahal? No, I don't believe you. Hindi na naging mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya, kaya mabilis siyang nakawala at hinarap to. I'm giving up because I don't love you anymore, Santi. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mo nang umalis, Jen. Hindi na nga kita mahal. Bakit ba ang kulit mo? Pasigaw niyang wika kahit na hirap na rin siya. Nagulat ang binata sa ginawa niya. Please, ayoko na. Ayoko na, Santi. Palayain na natin ang isa't isa. Nakita niyang umiyak si Santi at parang pinipigarin ang puso niya sa nakikita. Gusto niya itong yakapin pero hindi pwede. Yun ang mas makakabuti para sa kanilang dalawa. Mas mainam nang sabihin niyang hindi na niya ito mahal para pumayag itong maghiwalay na sila at harapin na nito ang sariling buhay. Kapag iniwan mo ako, you will never see me again, Jen. Napayuko siya. Ang kanina lang na pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ni Santino ay napalitan ng galit. Eh di mas mabuti. You can go on with your life without me. Yun ang tama. Yun ang dapat, Santino. At tumalikod na siya. Diretso sa kabilang silid ng inuupahan nilang apartment. Pinapangako ko, Chen. Hinding-hindi mo na ako makikita kahit kailan. Narinig pa niyang wika ng lalaki. Nanghihinang napaupo siya sa sahig nang maisara niya ang pinto. Pakiramdam niya'y kasabay ng pagsara ng pintuang yon ay ang pagsasara ng kabanata sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang tapos na. Knowing Santi, gagawin nito ang pinangako nito sa kanya. Okay na yon. Kaya niyang tiisin na hindi ito makita. Ang hindi niya kayang tiisin ay makita ito sa piling niya at pareho silang walang marating sa buhay. She was a failure at ayaw niyang madamay pa ito sa mga failure niya. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Chen Chen nang magsalita si Alexis. I really wanted to be a ballerina when I was a kid, pero sadya talagang kaliwa ang parehong pa ako. Sabi ng nobya ni Santino, nakatitig lang siya sa babae. And I have this niece na talagang nakitaan ko ng potential dahil may galaw. She was my first pamangkin and I love her so much. Nagkakasundo kaming dalawa lalo na pagdating sa ballet. I enrolled her sa isang ballet class and she loves it. But she was gone. My brother and his wife got into an accident. Hindi sila nakaligtas ng buong pamilya. Kasama nilang nawala ang pamangkin ko at ang pangarap niyang maging ballerina. Nakita niyang pumiyok si Alexis at naging maagap si Santi. Nakita niya ring naging mahigpit ang kapaghawak nito sa kamay ng nobya. Para tuloy tinusok ng daan-daang karayom ang puso niya sa tanawing nakikita. It's okay, love. Kahit na hindi mo na ikwento kay Miss Torres ang lahat, she will understand kung bakit sila ang napili nating sponsoran. Narinig niyang wika ni Santi sa babae. No, love.
Gusto ko lang ilabas ang lahat ng nararamdaman ko at maintindihan ni Miss Torres kung bakit mahalaga sa akin to. It's okay, Miss Alexis. I understand. Kahit ako'y nasangkot na rin noon sa aksidente kaya hindi na rin ako nakabalik sa pagsasayaw. It took me so many years to go back to the art that I love. I lost so many people in my life because of that accident. Mahabang panahon rin ang ginugol ko para mabuo ko ulit ang sarili ko. Hindi niya magawang tumingin kay Santi, pero ramdam niya mga titig nito sa kanya. Isa kasi ito sa mga taong pinakawalan niya dahil sa mga insecurities niya noon. It's okay to get hurt, and thank you for choosing us. It means a lot to us. Ang totoo, para sa mga bata ang lahat ng to. And I'm sure matutuwa ang pamangkin mo sa mga ginagawa mo. Pinahid ni Alexis ang mga luha nito na bigla na lamang tumulo. Hindi niya inasahan ang sunod nitong ginawa. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Can I call you Chen-Chen? Bigla siyang nailang pero hindi niya pinahalata. Oo naman, walang problema sa akin. Ang gaan na pakiramdam ko sa'yo, Chen-Chen. I can sense that you're a good person. And hearing your story, I wanted to know you more. Alam ko na magkakasundo tayo. Hindi ba, love? Baling nito kay Santino. Si Santi naman ay nakatingin lang sa kanila. Hindi mahulaan ni Chen kung anong iniisip nito. Sure, kung ano sa tingin mo mas makabubuti para sa inyo. I will be here to support you, love. Hindi kita iiwan. Sagot nito sa nobya. Hindi alam ni Chen kung guni-guni lang niya yon, pero naramdaman niyang may diin ang huling tatlong salita nito. Wala namang problema sa akin. We can be friends, and you can visit our studio if you want. Sabi na lamang niya para mawala ang pagkailang. Talaga? Oh, I love that. Ani Alexi sabay baling kay Santino. Love, sasamahan mo kung bumisita sa studio ni Chen-Chen, di ba? I still don't know, love. Alam mo na busy ako sa kumpanya ngayon. Itong dinner nga ay naisingit ko lang sa schedule ko to support you. Pero sa pagbisita sa studio, I still don't know if makakaya pa ng schedule ko. Lumabi lang si Alexi sa sagot ni Santi. Okay, ako na lang. Tumingin ito at ngumiti kay Chen. He's a busy man. Alam mo bang kung hindi ko papipilitin yan ay hindi yan magkakaroon ng oras sa akin? But anyways, kung hindi niya kaya, I can go on my own. I can't wait na makapunta sa studio mo, Chen. Sure, just set a date anytime at nandun lang naman ako. Pwede ka manood ng practice ng mga bata for recital. I'm sure matutuwa ka sa kanila. Pumalakpak pa si Alexis na tila batang tuwang-tuwa. I declare you na as my new bestie, Chen-Chen. Tama lang din talaga na nakita kong ads nyo na naghahanap ng sponsor. I think this is destiny. Maraming salamat talaga sa inyong pagpili sa amin, Alexis. Nagpatuloy ang kanilang dinner na sila ni Alexis lamang ang nag-uusap. Panaka-naka ay nahuhuli ni Chen na nakatingin lang sa kanya si Santi. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Naiilang siya sa totoo lang. Magaan na agad ang loob niya kay Alexis kaya ayaw niyang paapekto. Mukhang wala rin itong idea na ex siya ni Santi. Pero siguro, hindi na yun nabanggit ng binata. Wala na rin naman sigurong halaga para banggitin pa dahil matagal na rin naman yun. Santi made it clear ng gabing maghiwalay sila na hindi na sila magkikita pang muli. Pero nakapagtataka na sumama ito sa fiancé nito, kahit na malinaw naman na nakalagay ang pangalan niya sa ads as the owner of ballet studio. Pero siguro napilitan lang din to para ipakita ang suporta sa girlfriend. And looking at him right now, mukhang kinalimutan na nga siya nito at nakamove on na sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya. Isa nga siguro siyang dakilang tanga. Dahil aminin man niya hindi, never siyang nakamove on kay Santi. Lalo pat may kambal silang anak na palagi nagpapaalala sa dating kasintahan. Samantala, habang nasa daan pa uwi sina Santi at Alexis, ay hindi mapigilan ni Santino na mag-isip ng malalim. Inaasahan na niya ang pagkikita nilang iyon ni Chen-Chen. Pero iba pa rin ang epekto sa kanya ng babae. Nagigilty siya dahil kasama niya si Alexis, pero si Chen-Chen ang nasa isip niya. Pakiramdam niya nagtataksil siya sa nobya. At hindi niya gusto yon. For 6 years, he made sure to himself na kapag papasok siya ulit sa isang relasyon, ay alam niyang fully healed na siya. Kaya nga nangyayain niya ng kasal si Alexis ay alam niyang okay na siya at maayos na ang kalagayan ng puso niya.
But seeing Chen tonight, he had so many doubts again. Are you okay, love? Kanina ka pa tahimik. Basag ni Alexis sa katahimikan na kanina pa namamayani sa kanilang dalawa. I'm okay, love. Why? Lumingon pa siya dito at pilit nang ngumiti. I think you're not okay. May bumabagabag ba sa'yo? You seem so lost kanina pa. Maybe I'm just tired. Sunod-sunod ang meetings ko with Montemayor's para sa expansion ng business ko. Tomorrow I will have a site visit again. Nag-make face si Alexis na kunwari nalulungkot. Sorry, love. I drag you into this. Pero alam mo naman mahalaga sa akin to, di ba? And I think I made the right choice na piliin ang ballet studio ni Chen para sponsoran, di ba? What do you think about her pala? Sunod-sunod siyang napalunok sa tanong nito. Hindi nito alam na ex niya si Chen. And I think hindi na rin yun mahalaga. Noong unang sabihin nito sa kanya ang tungkol sa pag-sponsor nito sa ballet studio, ay bigla siyang kinabahan. Pero sa isip niya ay hindi na connected si Chen sa alinmang ballet studio. Dahil inisip niyang sumuko na ito sa pangarap nito. Pero talagang mapaglaro ang tadhana. Pinagtagpo pa talaga silang dalawa after so many years. But part of him was happy seeing her pursuing her dreams. Hindi man bilang isang professional ballerina, pero nakalinya pa rin naman ito sa hilig nito. At alam niya kung gaano kamahal ni Chen ng larangang yon. Masama ang loob niya noon para kay Chen dahil kasabay ng pagsuko nito sa pangarap ay ang pagsuko rin sa pagmamahala nila. Pero matagal na yon at naka-move on na siya. Masaya na lang siya ngayon na masaya na ito sa buhay kahit wala na sila. She's good. Wala akong masabi sa kanya. I can see na dedicated siya sa ginagawa niya. Bihira ang ganun. Yeah, and her story was so inspiring. Hindi ko alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan niya nang maaksidente siya and gave up her dream. Napakatapang niya na harapin ang lahat ng yun. Natahimik na lang si Santino sa sinabi nito. Hindi lang nito alam kung anong klaseng buhay rin ang pinagdaanan niya simula nang umalis to sa buhay niya. Akala niya ikamamatay niya ang paglisan ni Chen. He became alcoholic. Dahil yun lang ang tanging paraan na alam niya para kalimutan to. Naalala pa niya ang isang eksena sa nakaraan na naabutan siya ng ama niya na sobrang lasing. What are you doing, Santino? You're wasting your time sa babaeng iniwan ka. She's my life, Papa. Umiiyak na wika niya. Nasa isang sulok lang siya. I want her back. You're idiot. Wala akong bobong anak. Get up and face yourself. Tandaan mo na iniwan ka niya dahil isa kang failure. Sa tingin mo kapag pinagpatuloy mo ang buhay mo bilang isang lasinggero, babalik siya sa'yo? Huwag kang tanga, Santino. Bumangon ka't ayusin mo ang buhay mo. I will help you, son. Hindi pa huli ang lahat. Ayusin mo ang buhay mo at ipakita mo sa babaeng yun kung ano ang iniwan niya. Make her regret na iniwan ka niya. That hit him hard. Kinabukasan, pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umuwi siya sa kanyang mga magulang. Binigyan siya ng papa niya ng trabaho sa kumpanya nila. Nag-ipon siya ng puhunan. Sinimulan ng kanyang negosyo wala sa sarili niyang pera. And after a year, malago na ang negosyo niya. He owns one of the biggest engineering firms in the country. Hindi na sa isang maliit na studio type ang kanyang firm. Nasa isang malaking building na. But still, he was empty. Ngayon lang niya yun napagtanto after seeing Chen after 6 years. Stop it, idiot. Maayos na ang buhay mo. Hindi mo na siya kailangan. Saway niya sa kanyang sarili. Yeah, she was self-made. Good for her. Komento na lang niya. Just like you, love. Maraming pagkakapareho niyong dalawa. I can see you through her. Weird, right? At alam mo ba, para akong gaga dahil nakikita ko na malakas ang chemistry niyo. But that's just me. Don't worry. Masyado lang akong hopeless romantic. Tumawa pa si Alexis at hindi niya alam kung seryoso to o ano. Pero weird ang huling sinabi nito. You're silly. You're shipping me to other girls. Sa'yo lang ako, love. Ginawaran niya ng halik ang kamay nito habang patuloy sa pagmamaneho. I know you love me, Santino, at baliw na baliw ka sa akin. Natatawa pang wika ng dalaga. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang bumabagabag sa kanya habang nakatingin kay Alexis. Pinaalalahanan niya ang sarili na si Alexis na ang babaeng para sa kanya. You know me very well, Alex.
Yes, but if I ever die, gusto kong siya ang babaeng papalit mo sa akin. What? Are you kidding me? Don't you dare talk like that, Alexis. I don't like it. Tawa lang ang naging sagot nito. Of course we will all die. You never know. Kapag oras mo na talaga. Pero syempre joke lang yun. Huwag ka nang magalit. I will behave na po. Nagbibiro lang naman ako. Pero seryoso ako na si Chen ang mainam mong ipalit sa akin. Ewan ko sa'yo, Alex. Umayos ito ng upo. Tiningnan lang naman niya ito. Hindi niya alam kung anong iisipin sa sinabi ni Alexis. Hindi niya gusto ang sinabi nito, kaya natahimik na lang siya. Ayaw niyang simulan na naman yon ng away nila. Minsan kasi, taklesa talaga ito at kung ano-ano ang sinasabi. Sa bahay ni Chen ay maaga siyang nagising dahil kagabi ay tumawag sa kanya si Alexis. Balak doon itong bumisita sa studio nila. Sobrang natutuwa siya sa babae kaya naman kahit na may past sila ng boyfriend nito, ay hindi niya mapigilang hindi gumaan ng loob dito. Naghanda na siya ng agahan ng kanyang kambal dahil maagang nagigising ang mga to. Jacob, Lucas, halina kayo rito at ready na ang breakfast nyo. Tawag niya sa kambal. Subalit ilang tawag na niya ay hindi pa rin sumasagot ang kambal. Kaya nagdesisyon siyang puntahan ng mga ito sa silid. Nakita niyang nakahiga si Lucas sa tabi ni Jacob. Tinatawag ko kayo, bakit hindi kayo sumasagot mga anak? Marahang bumangon si Jacob. I think Lucas is sick, Mommy. Mainit po siya. Nilapitan niya ang kambal at nakita niyang nakapikit lang si Lucas, pero nanginginig. Oh my God! Anya at sinalatang noon nito. Sobrang init nga ni Lucas. Anak, anong nararamdaman mo? Masakit po ang ulo ko, Mommy. And I feel so hot. Sagot ni Lucas habang nananatiling nakapikit. Gusto mo bang pumunta tayo sa doktor ngayon? Masama bang pakiramdam mo? I guess I need some medicine, Mommy. Baka gagaling din po ako mamaya. Kukunin ko na lang po ang breakfast niya, Mommy. Dito na lang kakain si Lucas. Presenta ni Jacob na bumaba ng kama. Lagi namang maaasahan na ang kambal kahit sa gawaing bahay. Pero inaalalayan pa rin niya mga ito dahil bata pa rin ang mga ito at anytime ay pwedeng maaksidente habang gumagawa sa bahay. Okay, sige anak. Dahan-dahan lang ha. Aasikasuhin ko lang tong kapatid mo. Lumabas na si Jacob sa silid na nagmamadali. Siya naman ay tinanggal ang kumot ni Lucas at napansin niyang basang-basa ito ng pawis. Kumuha siya ng bago nitong damit at towel. Pinunasan niya ang anak. Sobrang init ng katawan nito. Halata na pinipilit lamang nitong kumilos. Are you sure anak na kaya mong dito na lang sa bahay magpagaling? Pumunta na kaya tayo ng ospital kung masama talagang pakiramdam mo. You have an appointment, right, Mommy? Narinig ko kagabi na may bisita kang darating sa studio at alam ko na sponsor sila sa recital. I don't want to cause delay, Mommy. Pwede naman pong puntahan kami rito ni Lola. Lihim siyang napangiti. Kahit bata pa ang mga ito ay nakikitaan niya ng maturity. Hindi niya alam kung saan galing ang traits na yun ng kambal. Pero siguro ay dahil 3 lang silang nasa bahay, parang natuto na ang mga ito na maging independent kahit na mga bata pa. Hindi naman niya inoobliga ang mga ito dahil para sa kanya ay forever baby niya ang kambal. Sadya lamang makusa ang mga ito sa maraming bagay. Mas mahalaga ka pa rin sa mami anak. Alam mo naman na kayo ang priority ko. Gagaling din po ako, Mami. Don't worry po, baka kailangan ko lang po ng gamot. Nito sa kanya. Nang matapos niyang bihisan si Lucas, ay pumasok naman si Jacob na dala-dala ang tray na may 5 agahan ng kapatid. Nakaprepare na yun sa mesa kanina, kaya siguro nilagay na lang nito sa tray ang pagkain. Here's your breakfast, Lucas. Ani Jacob at iniabot sa kanya ang tray. Inayos niya yon at bahagyang pinabangon ng anak para makakain to ng maayos. Jacob, can you get your brother's medicine? Nandun sa loob ng ref, anak. After that, kumain ka na rin at uminom ng vitamins. Okay po, Mommy. Sang-ayon nito at lumabas ulit ng kwarto. He never left me the whole night po, Mommy. Siya ang nagbantay sa akin. Sabi ni Lucas nang makaalis ang kakambal nito. That's my boys. Talaga tinatandaan niyo ang sinabi ni Mommy na alagaan yung isa't isa. Pero dapat tinawag niyo pa rin ako sa room ko.
Ayaw po namin maistorbo ka sa pagtulog. We know you're tired making money for us. Kaya naman po namin eh. Thank you for taking care of us when we were little, Mommy. Now na big boy na po kami na pong bahala. And we will take care of you kapag nasik ka. Ani Lucas na sa unang pagkakataon ay narinig niyang nagsalita ng ganoon. Bihira tong magsalita ng ganon. Kadalasan ay si Jacob ang vocal sa dalawa. Hindi niya alam pero bigla siyang naiyak. Gagawin niya lahat para sa kanyang kambal. Tanging ang mga ito lamang ang lakas niya sa ngayon. Tinulungan naman siya ng mga magulang niya noon sa pagtaguyod sa kambal. Pero noong kaya na niya ang sarili, ay sinikap niyang kumita ng pera para sa kambal, lalo't nahihiya na rin siya sa magulang niya. Pagkatapos kumain ay pinainom niya ng gamot si Lucas. Sabi nito ay magpapahinga lang muna ito. Siya naman ay kumain na rin at nagbihis. Kailangan pa niyang maghanda sa studio. Nang matapos na siya, ay muli niyang ginising si Lucas na nakaidlip na. Anak, I cannot leave the both of you here. Kaya naman sumama na lang kayo sa studio. Wala raw sina Lola sa bahay nila. May pinuntahan sila. Sa office ka na lang magpahinga, okay lang ba? Okay po, Mommy. Anito na marahang bumangon. Medyo nanghihina pa ito. Nagigilty siya na kailangan pa niyang dalhin ang mga to sa studio. Pero hindi niya pwedeng iwan ang dalawa sa bahay, lalo na at may sakit si Lucas. Hindi rin niya maiwan ang mga ito sa magulang niya dahil nasa bakasyon daw ang mga to. Nakalimutan niyang nag-text nga pala ang mama niya kagabi. Inalalayan ni Jacob si Lucas pababa ng kama. Sa kotse ay magkatabi ang kambal sa backseat. Hindi naman ganoong malayo ang studio mula sa bahay niya. Mga 15 minutes lang ay narating na niya yon. Sa office nila ni Danica iniwan ng kambal. Meron namang malaking couch roon at TV na pwedeng paglibangan ng mga ito. Jacob, bantayan mo muna si Lucas ha. Magtatrabaho lang si Mommy. If may masakit sa twin mo, tawagin mo agad si Mommy, okay? Just stay here muna, alright boys? Yes, Mommy. Sabay na wika ng mga ito at lumabas na siya. Pagdating niya sa loob ng ballet room ng studio ay nandoon na ang ilang mga students niya na nag-aayos. Nagbihis na rin siya para masimulan na nila ang ensayo. Habang nagbibihis ay biglang tumawag sa kanya si Alexis. Hello Alex, nasan ka na? I'm here na sa parking lot, Shen. Napaaga kami. Sorry, masyado lang ako excited. Napangiti siya dahil halatang excited na si Alexis sa araw na yon. Mas maaga ito ng 1 oras. It's okay. Wait, susunduin kita dyan. Yeah, I'm with Santi. Mabuti na lang at napilit ko siyang sumama. Napatigil siya sa ginagawa nang marinig ang pangalan ng lalaki. Parang may bumanggang truck sa kanya at hindi niya magawang kumilos pagkarinig sa pangalan ng lalaki. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kambal. Bakit hindi niya naisip na darating ang araw na yon? Ang araw na baka makita si Santi at ang kambal. Hindi naman siguro. Ilang oras lang naman to at nasa office lang ang kambal. Hindi sila lalabas dahil masama pakiramdam ni Lucas. Kumbinsi at kausap niya sa sarili habang papunta sa Magnobio. Nakatayo si Santi sa harap ng ballet studio ni Chen Chen. May kakaibang damdamin na lumukob sa kanyang pagkatao. Hindi niya mapigilan na isipin ang nakaraan. Kung gaano kamahal ni Chen Chen ang pagbabalay. Masaya siya tuwing naririnig niya ang mga plano nito noon dahil lagi siyang kasama doon. Kasama ang mga magiging anak nila. Pero kahit isa sa mga yon ay walang natupad. Kung natupad man, hindi na sila magkasama. There was a pain growing inside his chest. Nakamove on na siya pero bakit parang nasasaktan pa rin siya? Parang gusto ko nang bumalik, love. Wika niya kay Alexis. Love, bakit ba parang takot na takot ka dyan? I told you, hindi tayo magtatagal dito. We will just visit the studio and then we will go to Baguio. You need some rest, a vacation. Please, pagbigyan mo na ako. Saglit lang naman tayo dito eh. Hindi niya mahindian si Alexis. Ayaw talaga niyang sumama dahil alam na niya ang mararamdaman niya. Ayaw niyang maging unfair dito, pero mapilit ang kasintahan. He was left with no choice. Kaysa sagutin ang maraming tanong nito ay sumama na lang siya. Bumukas ang gusali at iniluwan niyon si Chen Chen. Nakasuot ito ng tutu. She was beautiful as ever kapag suot nito ang damit na yon. She didn't age at all. Para sa kanya, she was still the same Chen Chen he used to know. Kapag suot nito ang damit na yon,
She was a different person. Pasok kayo. Nauutal na wika nito at hindi makatingin sa kanya. Nararamdaman siguro nito ang nararamdaman niya. Marami silang alaala noon, lalo na noong suot nito ang ganoong damit. He made love with her while she was on that dress. At hindi niya alam kung bakit yun ang unang pumasok sa isip niya. Love, let's go, pumasok na tayo. Bakit ba nakatulala ka lang dyan? Puna sa kanya ni Alexis na napansin na palang hindi na siya kumikilos sa kinatatayuan niya. Sumunod siya sa mga ito. Pumasok sila sa loob. Sinalubong sila ng mga estudyante ni Shenshen. Magandang umaga po, visitors. Sabay-sabay na wika ng mga bata. Magandang umaga din sa inyo. Bati ni Alexis na kumuway pa sa mga bata. Ang gaganda nyo at ang cute. Anito at napansin niyang naging emosyonal ang kasintahan. Naaalala na naman marahil ang pamangkin. Inalalayan ito ni Santino at pinisilang balikat nito. It's okay, love. Bulong niya kay Alexis. I know. Naalala ko lang ang pamangkin ko. I'm sorry. We understand. I hope this would make you feel better. Marahan niyang niyakap si Alexis at mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya si Shenshen. Nakatingin sa kanila pero agad din itong nagbawi ng tingin. Ayaw niyang mag-ilusyon pero may nakita siyang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry guys, sabi ni Alexis at pinahid ng mga luha. Don't mind me, masyado lang talaga akong emotional. Are you okay, Alex? Lumapit sa kanila si Shenshen at nag-aalala ang mga tingin nito. I'm okay. I'm sorry, Chen. Don't worry, naiintindihan kita. If you want, we can perform a small presentation para sa inyo ng fiancé mo. Para naman kahit papaano ay makabawi kami sa malaking pabor na ibinigay niyo sa school namin. Of course, we'll love that. Nasisiyahang wika pa ni Alexis. Narinig niyang tinawag na ni Shenshen ang mga students nito. Pumesto ang mga ito sa maliit na entablado. Naupo sila ni Alexis sa harap. Kitang-kita niya kung gaano ka-hands-on si Shenshen sa lahat. She was like that perfectionist. Stop that, Santi. Katabi mo si Alexis pero ibang babaeng naiisip mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Saway niya sa kanyang sarili. Pilit niyang pinufocus ang sarili sa tunay na pakay. Nanatili siyang nakatingin sa mga bata pero ang isip niya ay gustong tingnan si Shenshen sa entablado. She was like a fairy. Pero hindi pa man nagsisimula ang performance ay isang sigaw na ang kanilang narinig. Mami, help! Si Lucas nagsusuka po! Sigaw ng isang bata mula sa isang maliit na pinto. Nakatayo ito doon at umiiyak. Natingilan si Shenshen. Napatingin sa gawin ng bata. Agad itong tumakbo sa batang umiiyak. Napatingin naman siya roon and in instinct ay sinundan niya agad si Shenshen na tinawag na mami ng bata. Nasa pintuan na siya nang makita niyang kalong na ni Shenshen ng isa pang batang lalaki. Napatingin siya sa mga ito. Hindi yata napansin ni Shenshen na nandoon na siya. Umiiyak ang babae. Lucas, anak, what's happening? She was trembling. Napatingin si Santino sa mukha ng bata. May sumundot sa puso niya. Napatingin din siya sa batang katabi ni Shenshen. Umiiyak din to. He looks like me. Yun ang naisip niya habang nakatingin sa mga mata nito. You need to go to the hospital. Let's go. Wika na lang niya nang makitang namumutla na ang batang kandong nito. Napatingin sa kanya si Shenshen, tuliro. Let's go. Dalhin na natin siya sa ospital, Shen. Paasik niyang ulit dito sabay agaw sa batang kalong nito at walang abog na binuhat. Maraming katanungan sa kanyang isip, pero sa kanan niya yun haharapin. Kailangan ng bata ng doktor. Nauna na siyang naglakad habang karga ang batang may sakit. What is happening? Tanong ni Alexis kay Santi na kaagad siyang sinalubong. The child needs help. Kailangan agad madala sa ospital. Stay here, Alex. I'll be back. Mabilis niyang wika kay Alexis habang mabilis na naglalakad. Nakita niyang nakasunod na sa kanya si Shenshen. Okay, hihintayin kita dito. Ihatid mo muna sila. Kaagad silang nakarating sa kanyang sasakyan. Sumakay si Shenshen sa backseat habang umiiyak. Kandong na nito ang nanghihinang anak. Hindi ko mapapatawad kung may mangyaring masama sa anak ko. Naririnig niyang wika ni Chen. Calm down. We'll go to the nearest hospital. Habang nagmamaneho ay ang dami niyang gustong itanong kay Chen. May anak pala ito.
Hindi lang iisa, kundi kambal. May asawa na ba ito? Pero bakit kamukha niya ang kambal? At bakit nararamdaman niya ang malakas na koneksyon niya sa mga anak nito? Labi siyang nasorpresa sa mga nalaman. Posible kaya? Anang isip niya habang mabilis na nagmamaneho. Mabilis na nakarating ng ospital sina Chen at Santino. Agad na dinala sa emergency room si Lucas at agad na nilapatan ito ng paunang lunas. Tuliro at balisa si Chen habang nakatingin sa anak na natutulog. Ayon sa doktor ay sobrang taas lang ng lagnat nito, kaya nagsukat ng hina. Kailangan lang daw nito ng pahinga at gamot. Pero kailangan pa rin magsagawa ng mga test para masiguro na maayos ito at walang ibang sakit bukod sa lagnat. Okay na ako dito, Santi. Pwede ka nang bumalik sa studio at sunduin si Alexis. Please tell her I'm really sorry dahil sa emergency na to. Pwede naman naming ituloy ang performance sa muli niyang pagbisita kapag magaling na ang anak ko. She's dismissing Santi. Nakikita niya sa mukha nito ang pagtataka. We need to talk, Chen. Wala tayong dapat pag-usapan, Santi. Sige na, umalis ka na. Salamat sa tulong mo sa amin ng anak ko. Tumayo na siya at nilapitan ng anak, pero mabilis ang lalaki. Bakit umiiwas ka? Alam mo ba nasa isip ko? Please, Santi. Hindi ito ang tamang lugar at hindi rin ito ang tamang panahon. Kung ano man ang iniisip mo, wala akong pakialam. Please, wag ngayon. Kailangan niyang gwardyahan ang sarili niya laban dito. You have to tell me the truth, Chen. I'm begging you. Anak ko ba ang kambal? Buntis ka na ba nung maghiwalay tayo? Ilang taon na sila? Sunod-sunod na tanong nito. He was terrified. Nakikiusap ako sa'yo, Santi. Wag ngayon. At nakikiusap din ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. You can't get away with this, Chen. Dahil gagawa ako ng paraan para malaman ang totoo. At kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon na totoo, I will never forgive you. I will give you this one chance. So please tell me the truth. Napayuko si Chen at biglang bumuhos ang napakaraming emosyon na naipon sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. O kung inasahan man niya, ay hindi na paghandaan na ganito pala kahirap. Oo, anak mo sila, pero hindi kita inaobligan na maging ama sa kanila. Okay na kami, Santi. Tinanggap ko na ang buhay na meron kami. I lost you 6 years ago. Hinayaan na kitang lumaya. You have your own life. Hindi mo na kami kailangang isipin pa. Kinaya ko noon mag-isa kaya mas kakayanin ko ngayon kasama ang kambal. Ituloy mo lang ang buhay mo at isipin na wala kang obligasyon sa amin. As always, ano ang aasahan ko sa'yo? You're selfish, Chen. Wala kang iniisip kundi ang sarili mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ng ibang tao. Nakita niya ang galit sa mukha ni Santino. Namumula ang buong mukha nito. Nakita niyang may namuong luha sa mga mata nito. Tatanggapin ko ang galit mo, pero hindi mo mababago ang katotohanan na may kanya-kanya na tayong buhay. Sinong may gusto nito? Hindi ba't ikaw? Did you even listen to me nang nagmamakaawa ako sa'yo? And now you want me to stay away from my son dahil lang sa sarili mo ang iniisip mo? How about me? Natatay nila. Sila ng mga anak na naghahanap ng tatay. Did you even ask them kung okay sila na lumaking walang ama? Palaging sarili mo lang iniisip mo at kung ano ang mas nakakabuti para sa'yo. I can't believe you will turn as a selfish woman, Chen. I will tell this once again. Sa ayaw at sa gusto mo, ilalaban ko ang karapatan ko bilang tatay ng mga anak ko. Ninakaw mo na 5 taon sa amin. Hindi ko hahayaan na gawin mo ulit yun ngayon. Babalik ako. Babalikan kita. Hindi ako papayag na hindi ako kikilalanin ng mga anak ko. At mabilis na tumalikod si Santino. Naiwang umiiyak sa isang sulok si Chen. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Iniiyakan niya ang katotohanan ng tama si Santino. Selfish siya. Siguro dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak at dahil na rin sa pagmamahal niya kay Santi noon. O siguro nga hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ito. He never loved another man the way he loved Santi. Oo, makasarili ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pinalaya kita dahil ayoko na madamay ko pa sa kamalasan ko noon. Oo, makasarili ako dahil sa pagmamahal ko para sa mga anak natin. I only want to protect them. I'm sorry, Santino, pero akin ang kambal. Umiiyak niyang wika na mas para sa sarili. Tatanggapin niya ang lahat ng masasakit na salita dahil alam niyang kasalanan niya at kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng yun.
pero hindi siya makakapayag na makuha ni Santino ang kambal. Habang nasa daan pabalik sa studio si Santi, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Alexis. Nauna na ako, Santi. May emergency lang. Bungad nito sa kabilang linya. Bakit hindi mo ko hinintay? Sinong sinakyan mo? Tumawag na lang ako ng taxi. I think may aasikasuhin ka pa. Anito na tila may kahulugan ng sinabi. I'm sorry, love. I will call you after this. Kukunin ko lang ang isang anak ni Chen. She told me na sunduin ko ang bata. Pagsisinungaling niya dito. Okay, mag-iingat ka. At nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Santino. Punong-puno siya ng emosyon ng mga sandaling yon. He was angry. He was angry sa ginawa ni Chen sa kanya. Wala siyang mahanap na tamang dahilan sa ginawa nito. He was confused sa nararamdaman niya kay Alexis. At the same time, he was guilty. Dahil ngayong nalaman na niya na may anak sila ni Chen, hindi na niya alam kung sigurado pa siya sa nararamdaman niya kay Alexis. Ayaw niya itong saktan dahil mabuting tao ito. Hanggang sa nakarating siya sa ballet studio. Nandoon pa ang ibang estudyante at staff ni Chen. Nakatingin ang mga ito sa kanya, parang hindi makapaniwala. Nasa na isang kambal? Tanong niya sa isang babae na nag-a-assist sa ibang bata. Nasa loob po ng officer, ayaw lumabas, umiiyak lang. Pwede ko ba siyang puntahan? Opo, pasok lang po kayo. Nagpasalamat siya at tinungo na ang maliit na opisina. Marahan niya yung kinatok at nang walang sumagot ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang batang nakaupo sa sulok ng sofa. Yakap-yakap nito ang dalawang tuhod na nakataas. Tahimik tong umiiyak. Nadudurog ang puso niya habang nakatingin dito. He is my son for Pete's sake. Hiyaw ng kanyang damdamin. Dugot laman niya ito. Pinigilan niyang umiyak habang papalapit dito. Ikaw po ba ang naghatid sa mami ko at kakambal ko sa hospital, sir? How is he? Okay lang po ba siya? I'm so worried kanina pa po. Umiiyak na tanong nito habang nakatingin sa kanya. Parang may bumara sa lalamunan ni Santino. Tinawag siyang sir nito. I'm your dad's son. Ako ang tatay mo. Gusto niyang sabihin dito, pero kahit galit siya kay Chen ay nire-respeto niya ito. May tamang panahon para doon. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng bata. Pinahid niya ang luha nito. May mga rumaragasang emosyon na sa loob niya. He's going to cry any moment. Ang mahawakan ito sa unang pagkakataon ay naghahatid sa kanya ng kakaibang lungkot at saya. He's okay, kid. Gagaling ang kakambal mo. I can sense that both of you are a fighter. Pigil niya ang luha. We are fighters po. Itinuro yun ng mami namin. Kasi kaming tatlo lang sa bahay eh. Lucas and I promise each other na magiging malakas kami for mommy. We are going to protect mommy sa mga nagpapayak sa kanya. Lagi bang umiiyak ang mami mo? Sometimes. Minsan nakala niya tulog kami pero hindi niya alam na naririnig namin siyang umiiyak sa gabi. Kaya ayaw naming nahihirapan ng mami namin. Kung pwede lang na hindi kami magkasakit, gagawin namin. Para hindi na po siya mag-worry at umiyak. Umiyak ulit ito. Kitang-kita niya ang pagmamahal ng bata sa ina nito. Kita rin niya na sa murang edad nito ay lalaki itong mabuting tao. Because they were raised by a strong and a good woman. Hindi niya pwedeng tanggalin yun kay Chen. How about your dad? Did your mom tell you about him? Curious siya kung ano ang estado niya sa buhay ng mga ito. He's in the space. Hindi alam ni Mommy kung kailan siya uuwi. But Mommy told us he was a good man and he is handsome like us. He was also watching us and guiding us. May tamang time daw po para makilala namin siya. Sana lang makita na namin siya. We missed him and we want him. Hindi lang namin masabi kay Mommy dahil sa tuwing nababanggit niya po ang daddy namin para siyang iiyak. Ayaw po namin na umiyak siya. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya na kahit papaano ay bukas sa posibilidad si Chen na makilala niya ang kambal. What's your name again, kid? Jacob, sir. My twin brother is Lucas. Okay, Jacob. Can I hug you? Para hindi ka na umiyak, isipin mo na lang ako muna ang daddy mo ah. Sige po, sir. At ibinuka nito ang kamay at sinalubong niya yon. He was such a tiny man. Pero nang yakapin niya ito ay ramdam niya na binuo nito ang tila isang malaking butas sa pagkatao niya. He was embracing his own son. Hindi niya napigilang umiyak. You're such a good kid.
Anya dito pagkatapos niya itong yakapin. Ikaw din po, mabuti kang tao sir. Tinulungan mo ang mami ko at kapatid ko. I love helping good people. Gusto mo bang pumunta sa mami at sa kakambal mo? Ihahatid niyo po ba ako ron? Kung gusto mo. Gustong gusto ko po. Lumiwanag ang buong mukha nito. Okay then, let's go. I'm sure kapag dumating ka doon, magigising na ang kapatid mo. Mas mabilis siyang gagaling kapag naroon ka. Tuwang-tuwa ito na sumama sa kanya. Hinawakan pa nito ang kamay niya habang palabas sila ng opisina. Sa mga sandaling yon ay pinangako niya sa kanyang sarili na ipaglalaban niya ang mga ito. At ngayong hawak na niya ang kamay ng mga ito ay hindi na niya bibitiwan ng mga yon, kahit na ano pa ang mangyari. Nagpaalam siya sa babaeng kaninang kausap niya nang mapag-alaman niya ang sekretary ni Shen. Pumayag naman ito dahil na rin sa pakiusap ni Jacob. Sa ospital, narinig ni Chen na may tumawag sa kanya. Napalingon siya at nakita niya si Jacob na patakbong pumunta sa kanila ni Lucas. Medyo okay na ang pakiramdam ni Lucas. Nakainom na ulit ito ng gamot. Nagising ito saglit pero natulog ulit agad. Mommy, kumusta po si Lucas? Tanong agad nito na nakatingin sa kapatid na natutulog. He needs rest, anak. Matutuwa siya kapag nagising siyang nasa tabi ka niya. Nakangiti niyang wika. Napansin niya ang lalaking papalapit sa kanila. Si Santino. May dala itong basket na naglalaman ng iba't ibang prutas. He needs this. Dumaan kami ni Jacob sa mall. Dumiretso na lang kami ng supermarket para bumili ng prutas ni Lucas. At ito para sa'yo. Baka hindi ka pa kumakain. Kailangan mo din ng lakas. Hindi pwedeng pareho kayong magkasakit. He said in a cold voice. Pero ibang sinasabi ng mga mata nito. O baka katang isip lang din niya. Thank you, pero hindi naman kailangan. Pero salamat pa rin. Huwag nang matigas ang ulo mo. May inalabas itong tarheta. If you need anything, tawagan mo ako. Sinabihan ko na tong hospital na ilipat kayo sa sutro mamaya. Naghahanda lang sila. Don't worry about the bills, ako na magbabayad. And don't argue with me, Chen. This is the least thing I can do. Pagkalabas ni Lucas sa hospital, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Hindi niya magawang makipagtalo dito. Wala na siyang energy. Marami siyang gustong sabihin pero hinayaan na muna niya ito. Masyadong magulo ang utak niya. Ikaw ang bahala. Sagot na lamang niya dito. Mataman lang siyang tinitigan ni Santino. Maya-maya pa ay nakita niyang papalapit na sa kanila ang doktor. You must be the father? Nakangiting wika ng doktor kay Santi. Yes, Doc. Maagap na sagot ni Santi na agad pinutol ang anumang sasabihin niya. I need to talk to both of you. Sa opisina ko sana. Biglang binundol ng kaba si Chen nang marinig ang sinabi ng doktor. Mukhang seryoso ang sasabihin nito. Okay, Doc. Susunod kami. Si Santi ang nagsalita dahil para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit kailangan silang kausapin sa opisina nito? May problema ba sa anak niya? Tara na. Yaya ni Santi sa kanya. Ano bang nangyayari? May mali ba sa anak ko? Puntahan na natin siya para malaman natin. Jacob, bantayan mo muna ang kapatid mo and stay here until we come back. Don't talk to strangers, okay? Baling at bilin kay Jacob na nawiwiling naglalaro sa tabi ni Lucas. Yes sir, ako po ang bahala. Inalalayan na ni Santi si Chen papunta sa opisina ng doktor. Hindi niya namalayan na nakahawak pala ito sa siko niya. Pagdating nila sa opisina ng doktor ay nakita niyang may inilabas itong papel. Mr. and Mrs., I wanted to be honest with you sa naging result ng blood test ni Lucas kanina. Ano pong ibig niyo sabihin, Doc? Kinakabahang tanong niya. Naramdaman niyang naging mahigpit ang pagkakahawak ni Santi sa kanya. Napansin po namin na mababa ang red blood cells ni Lucas, pati na rin ang platelets at white blood cells niya. Ibig sabihin po, may kakaiba sa takbo ng paggawa ng dugo ng katawan niya. Anemic po ba siya? Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Santi. Para naman siyang nabibingi sa kabog ng kanyang dibdib. Sa ngayon po, mukhang hindi ito simpleng anemia. Meron pong ilang findings na kailangan pang imbestigahan. May mga cell kaming nakita sa dugo niya na hindi pang karaniwan. Doon siya biglang nag-breakdown. Alam na niya ang itatakbo ng sinasabi nito. Cancer po ba, Doc? Kinakabahan niyang tanong. Oh God, wag naman sana. Napakabata pa ng anak niya. Hindi po namin masasabi yan sa ngayon, Mrs. May posibilidad pero hindi pa tayo sigurado.
Kaya po inirekomenda namin ang bone marrow aspiration para masuri ng mas malalim kung ano talaga ang nangyari sa loob ng buto ng bata. Masakit po yun, Dok. Baka hindi po kayanin ng anak ko. Umiiyak na si Chen ng mga sandaling yon. It would be the best option para mas malaman ng mas maaga at malaman natin ang solusyon. We are here to guide you. Hindi namin pababayaan si Lucas. We will do another test for second opinion. Pero I wanted to tell as early as this para makapaghanda kayo sa mga posibleng resulta. Malumanay na sagot ng doktor at dinismiss na sila. Lumabas sila ni Santi ng silid. Hinang-hina si Chen. Umiiyak lang siya habang hawak siya ng binata. Hindi ko kayang tanggapin. Napakabata pa ng anak ko. Umiiyak niyang wika. Naramdaman niya ang mga bisig ni Santi na pumulupot sa kanya. He embraced her. I'm here, Chen. Hindi ko kayo iiwan. Santino, natatakot ako para sa anak ko. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Anak natin, Chen. You don't need to face this alone. Nandito na ako. Sasamahan ko kayo. We will find the best doctor para gumaling agad si Lucas. Maybe God sent me to you at this moment dahil alam niyang mangyayari na to. I'm here, Chen. Hindi lang ang yakap ni Santino ang nagpapagaan sa mabigat na sitwasyon nila, kundi maging ang mga salita nito. For the longest time, hinarap niya ang lahat ng problema na mag-isa. Kahit napapagod, kahit nakakadrain, ay kailangan niyang harapin lahat yun dahil sa anak niya. Hindi pumasok sa isip niya ang sumuko, pero kakaiba ang pagsubok na haharapin nila ngayon. At siguro, tama si Santi. Perfect timing ang muling pagkikita nila dahil may paparating na malaking pagsubok sa buhay nilang mag-iina. Alam siguro ng Diyos na sa pagkakataong ito ay mahihirapan siyang harapin mag-isa ang problema, kaya pinadala nito si Santino. Ilang araw pa ang lumipas at kay bigat ng bawat araw para kay Chen. Dahil ang second opinion sa huling blood test ni Lucas ay ganoon pa rin. Kaya ang desisyon ng doktor ay kailangan na nila ng bone marrow aspiration kapag nasa kondisyon na ang katawan ng anak niya. Why is he always visiting us po, Mommy? Pabulong na tanong ni Lucas kay Chen nang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Santi. Nakangiti ito. May dala na namang mga pagkain sa kanilang mag-iina. Nailipat na rin si Lucas sa pinakamahal na kwarto ng ospital. Lahat ay sagot ni Santino kaya hindi gaanong stress si Chen, lalo at hindi naman ganoon kalaki ang ipon niya sa bangko. Ang mga magulang naman niya ay ayaw niyang bigyan ng problema pagdating sa pera. He's a good Samaritan, anak. Napagkasunduan nila ni Santino na wag na munang sabihin ang totoong pagkatao nito sa kambal. He is so consistent. Hindi mo po ba siya boyfriend, Mommy? Shh! Maririnig ka niya, nakakahiya, anak. Saway niya sa anak. Okay na pakiramdam nito kahit papaano. May lakas na. Pero lumitaw na ang ilang mga pasa nito sa katawan, lalo na sa binti nito at sa likod. Napansin na niya yun noon, pero hindi niya agad na pagtuunan ng pansin. Hello, young man. Nagdala ako ng favorite mong pizza. Nasaan si Jacob, Chen? Nasa banyo, sira yata ang tiyan. Sagot niya sa lalaki at inilapag nito ang pizza na paborito ni Lucas. Nakatingin lang ang anak niya kay Santi at sa dala nitong pizza. You're always here, sir. Hindi ko po ba hinahanap sa inyo? Seryosong tanong ni Lucas na iginagulat ni Chen. Sa dalawa ay si Lucas lang ang medyo naiilang kay Santi, pero si Jacob ay magaan agad ang loob sa lalaki. I'm here helping your mom, and I want to see your progress every day. Gusto kong makita na okay ka araw-araw. Hindi ba pwede yun? Pwede naman po. I'm just wondering if you like Mom, that's why you're doing this. Sana lang po, huwag mo siyang saktan. We don't want her to cry. We love her very much po. Parang matanda na sagot ni Lucas at dumampot ng pizza. Kinagat yun. Sakto naman na lumabas si Jacob mula sa banyo. Sir, you're here again. Masiglang bati nito na naki-high five pa kay Santino. Yes, I just wanted to check on you guys. Hey, have some pizza. Nagdala ako para sa inyo. Thank you, sir. Favorite po namin to. Kumuha din si Jacob ng isang slice at nakikain na rin. Tahimik na ulit ang dalawa habang kumakain. Nakamasid lang naman si Chen sa mga ito. Muli ay napatingin siya kay Santino. Bigla ay niyaya niya ito sa labas. Sorry sa mga sinabi ni Lucas, Santi. Ganoon talaga siya. Straightforward at matured. Ikaw nang bahalang magpasensya. Okay lang, walang problema. A kid is a kid.
I'm happy na protective sila sa'yo at sa isa't isa. Sinabi mo na ba sa kanya? Umiling si Chen. 4 na araw na silang nandoon pero hindi pa rin niya masagot ang anak kung kailan sila lalabas at kung bakit kahit okay na ito ay hindi nila magawang lumabas. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. I don't want to break his heart. I understand you. Pero habang maaga, kailangan mo nang gawin. You need to prepare him for the bone marrow aspiration. We're in a hurry, Chen. Alam mong buhay niya nakataya dito. I know, but I need to gather my strength first. Pero teka, hindi ka ba busy? Nakakahiya din kay Alexis. Okay lang naman na huwag ka nang pumunta dito araw-araw. Alam ko naman na may iba ka pang ginagawa. Dahil sa sakit ng kanyang anak ay nakapostpone muna ang recital nila. Hindi niya matutukan na practice ng mga bata at sinabi niya yun kay Alexis. Nalungkot din ito pero naiintindihan nito ang sitwasyon. At nagigilty siya na wala itong alam na anak ng fiancé nito ang mga anak niya. She's fine. Pero hindi ko rin masabi sa kanya tungkol sa nakaraan natin. Even the kids. Pero wala naman tayong ginagawang masama. We're here para sa mga anak natin. Saka na natin isipin ang ibang bagay. You have to tell her the truth, Santi. Wala nga tayong ginagawa pero nagmumukhang may ginagawa tayong masama dahil naglilihim tayo kay Alexis. May karapatan siyang malaman ng totoo dahil siya ang fiancé mo. Promise me na sasabihin mo sa kanya ito and I will tell Lucas about his condition. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat. Matamang nakatitig lang sa kanya si Santino. He has a deep set of eyes, kaya naman madaling mabasa ang emosyon nito. Was it longing? Hindi siya sigurado. Pero bakit naman mangungulila to sa kanya? Okay, I will tell her. Hindi na rin ako magtatagal. Alam ko na nagtataka ng mga bata kung bakit palagi ako nandito. Pero hindi mo maaalis sa akin na gusto ko silang makasama. I wanted to see them every day. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita sila araw-araw. Pero hindi ko sila magawang yakapin at kausapin bilang ama. Sobrang sakit, Chen. Doon naman siya na guilty. Alam niya ang pagkakamali at pagkukulang niya. Sa ilang araw na pabalik-balik si Santi sa ospital ay nakikita niya ang Santi na minahal niya noon. He was genuine and caring. Hindi pa rin to nagbabago. Hindi man sa kanya, kundi sa kanilang kambal. Noon pa man, alam na niyang magiging mabuti itong ama. I'm sorry, Sandy. May mga bagay lang talaga na nagtulak noon para hindi ko sabihin sa iyo tungkol sa kanila. I hope you would respect me na hindi ko masabi ang nangyari noon. It was all in the past. Naging okay naman ang lahat. Pero I promise na hindi ko na sila ipagkakait sa'yo. We just need the perfect time for everything. At sa tingin ko, hindi ito ang tamang panahon. Okay, I will be here again tomorrow. Sabihin mo lang sa akin kung anong gustong kainin ng mga bata. Sure, kung hindi ka lang busy. I will make time for them, Chen. Nagkatitigan sila. I think you need to go. Salamat sa oras, Santi. Sure. Thank you. Hindi na ako magpapaalam sa mga bata. Aalis na ako, Chen. Sige. At tumalikod na siya pabalik sa silid. Chen. Muli siyang lumingon sa lalaki. Bakit? Huwag ka masyadong magpagod. Alagaan mo din ang sarili mo. Kailangan ka ng mga bata. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Ikaw din, mag-iingat ka, Santi. Anya at mabilis nang pumasok sa loob ng silid. Mabilis pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Napasandal siya sa pinto. Stop it, Chen. Ikakasana yung tao. Para lang sa mga anak niyo kaya nagkikita kayo. Maghunas dili ka at kaibigan mo na rin si Alexis. Are you okay, Mommy? Tanong ni Lucas, halata ang pag-aalala. Pinaiyak ko ba ng lalaking yun, Mom? Sabi naman ni Jacob. Napatingin siya sa dalawa niyang anak. Nagtataka kung bakit nananatili siyang nakasandal sa pinto at nakapikit. I'm okay. Ano bang sinasabi niyo? I'm good. Kumain pa kayo. Magpakabusog kayo para lagi kayong healthy. Lalo ka na, Lucas, para mabilis kang gumaling. Okay po. Pumasok siya sa loob ng CR. Napatingin siya sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili. Bumuntong hininga siya at itinuon ang sarili sa mas mahalagang bagay. Ang kanyang mga anak at ang kaligtasan ni Lucas. Kinabukasan ay hindi inaasahan ni Santi ang magiging bisita niya sa kanyang opisina. Nakita niyang nakaupo doon si Alexis. Mukhang malungkot. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa ilang araw niyang pag-aasikaso sa kanyang anak
ay hindi niya gaanong nakakausap ang nobya. What brought you here, love? You surprised me. Nilapitan niya ito at niyakap. Naramdaman niyang tila dumidistansya ito sa kanya. Hindi ko na gusto pang magpaligoy-ligoy pa, Santino. What do you mean? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Chen Chen at sa mga anak niyo. Natigilan siya. Anong alam mo tungkol sa kanila, Alex? Nag-angat ito ng tingin at nakita niyang tila naiiyak na ito. I love you, Santino, pero ayoko na dumating ang panahon na kailangan mong pumili. I'm staying away from you. Itigil na natin to. Alexis, please pakinggan mo muna ako. Kahit wala naman siyang ginagawang masama, pakiramdam niya ay naging malaki ang kasalanan niya dito. No, ako pakinggan mo, Santi. Kasalanan ko rin naman. Nanahimik na kayo ni Chen Chen, pero ako pa tong gustong pasukin ulit ang buhay niyo. Una pa lang alam ko nang tungkol sa inyong dalawa. But I'm testing waters. Gusto ko lang mapatunayan na ako ang mahal mo. Napakakasalan mo ko dahil mahal mo ko at wala ka nang nararamdaman sa ex mo. But I was wrong. Sobrang mali ako. Parang binuksan ko lang ang mga sugat niyong dalawa. Lalo na't alam ko na hindi pa yung naghihilom. But I understand you. Wala kayong proper closure. At ngayon na may anak na kayo, alam ko kung gaano sila kahalaga sa'yo. Hindi mo man sabihin, Santi. Alam ko at nararamdaman ko na gusto mo silang makasama. Gusto mo kayong mabuo. At sobrang naiintindihan kita. Ayoko maging selfish dahil mahal kita. Alam ko rin na mahal mo ako pero hindi sa paraan kung paano mo mahal si Chen Chen. You're free now, Santi. Go to them. I have no regrets in loving you. I'm setting you free because I love you. Ayokong pahirapan ka. Ayoko ring magpatuloy na lumaki ang mga anak mo na walang kinikilalang ama. Malaya ka na, Santino. Napayuko na lang si Santi at hindi niya magawang magsalita. He is speechless. Nanatiling nakatingin sa sahig. I'm sorry, Alex. You don't have to be sorry. Nilapitan siya ni Alex at muling niyakap. Walang mali na nagmamahal ka pa rin kay Chen. Ang mali ay ang ipilit natin ng meron tayo at masasaktan lang tayo sa huli. Pinapalaya na kita, Santi. Deserve mo ang mag-iina mo. I'm sorry kung pinangunahan kita at ginawa ko pang dahilan ng pamangkin ko para mapalapit sa mag-iina mo. Hindi sa wala akong tiwala sa pagmamahal mo, pero gusto ko lang matiyak kung saan ako lulugar. Ilang araw kong pinag-isipan ng tungkol sa atin. At ngayon, alam ko na kung saan ako lulugar. Paano mo nalaman ng tungkol sa kanila? Nabanggit lang ng daddy mo noon na may isang babae kang minahal bago ako. Okay lang naman sa akin na may nakaraan ka at naka-live-in noon dahil ako na ang present mo. Hanggang sa nakita ko ang ads ni Chen na kailangan nila ng sponsor. Na-stalk ko si Chen sa social media at doon ko nalaman na may anak pala siyang kambal. Napansin ko na agad sa picture ng kambal na kamukha mo sila. Pinilit kitang ma-involve sa pag-sponsor ko sa studio ni Chen dahil gusto kong makita ko ang reaksyon mo. Kaya hindi na ako nagtaka nung tinulungan mo si Chen na dalhin ang anak niya sa ospital. Pati nung kinita natin siya ng unang beses. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo ang tungkol sa amin ni Chen. Nauunawaan ko. Alam ko masakit pa rin sa'yo ang pag-iwan sa'yo noon ni Chen. Palagay ko, siya rin at ang kambal ang hihilom sa sugat dyan sa puso mo. Hindi mo man sabihin, pero alam kong mahal mo pa rin si Chen, Santi. Walang ano-ano'y niyakap niya bigla si Alexis. Ginawa nitong madali ang akala niya ay mahirap na bagay. I'm sorry, Alex. Ayokong saktan ka, pero aminado akong may bahagi pa rin si Chen sa puso ko. Akala ko nakamove on na ako sa kanya. Pero mula na makipagkita tayo sa kanya, nagulo na naman ang isip at puso ko. Pero maniwala ka na minahal kita. I know, pero hindi kasing tatag na pagmamahal mo kay Chen. Kaya ako na magpaparaya, Santi. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko to. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo na nagkaganito tayo. Ang gusto ko ay bumawi ka sa mag-iina mo, okay? They need you. Thank you, Alex. I hope you can find someone that will love you unconditionally. Napakabuti mo. And don't ever think na hindi kita minahal. Minahal din kita, okay? Thank you din sa pagmamahal, Santi. Sa halos 2 taon nating magkarelasyon, naging masaya rin ako sa piling mo. Hanggang dito na lamang ang kwento natin. I wish you all the best things in life. Goodbye and be happy. Kumawala sa kanya si Alexis at walang lingong likod na humakbang.
Nakatingin lang siya sa papalayong figura nito. Hindi niya maiwasang malungkot. They had good times. Ideal girlfriend si Alexis. Pero sadyang hanggang dito na lang siguro sila. Indeed, first love never dies. Dahil ngayon lang niya napagtanto, nakatulog lang pala ang pagmamahal niya kay Chen. At ngayon ay tuluyan na yung nagising. Sa ospital naman ay nag-iipon ng lakas ng loob si Chen na sabihin sa anak niyang si Lucas ang totoong kalagayan nito. Naisip niya na kung patatagalin pa niya ay baka mas lalo lamang siyang mahirapan. Lucas anak, Mommy will tell you something. Anya, kinuha ang kamay nito at hinawakan na mahigpit. Jacob iho, come here, may sasabihin ng Mommy sa inyong dalawa. Lumapit si Jacob sa kanila at sumampa sa kama. Di ba Lucas, tinatanong mo lagi kung bakit hindi pa tayo lumalabas ng ospital? Yes, Mommy. I'm okay na din naman eh. And our class is about to start soon. Bakit po nandito pa rin kami? Dapat po nag-i-start na tayong bumili ng school supplies namin ng uniforms, di ba po, Mommy? We're excited na po kasi first grade na kami. Okay lang anak, next month pa naman yung pasokan niyo eh. Marami pa tayong time. Mas kailangan mo pang magpagaling. Lucas anak, dahil sabi ng doktor, there's something wrong in your blood. Something wrong? Ano po yun, Mommy? Curious na tanong naman ni Jacob. Sunod-sunod siyang napalunok at humugot ng malalim na buntong hininga. They suspect that you have a blood cancer, baby. But it's not final yet. We need to undergo another test to confirm it. We're praying and hoping na sana it's not what we think and it's not so serious. Nakita niyang biglang napaiyak si Jacob. Cancer po ba yun, Mommy? Di ba dangerous po yun? Jacob anak, kaya nga nandito tayo sa ospital para gamutin ng kapatid mo, di ba? Magagaling ang doctors ni Lucas, kaya sigurado tayo na gagaling agad siya. Mommy, am I going to die? Tanong ni Lucas na bigla na ring umiyak. Niyakap niya ang kambal. Parang nadudurog ang puso niya na makita ang mga itong umiiyak. No, hindi hahayaan ni Mommy yun, okay? Mommy will do everything para mabuhay ka at gumaling. Lagi tayong magpe-pray. I'm sorry, Mommy. It must be hard for you. Ani Lucas. Wala yun, anak. Kayang-kaya to ni Mommy. Basta ang gusto ko, maging matapang ka palagi para mas mabilis kang gumaling, okay? Para sa inyong dalawa, walang hindi kayang gawin si Mommy. I will do everything to protect you. Kaya lalabanan natin ang sakit mo. We will beat them. 3 tayong lalaban kasama si Papa God. Don't cry na mga anak ha. Mommy's always here. Pinahid ng 2 bata ang mga luha ng mga ito. I will never leave both of you. We will fight together, Lucas, Mommy. Matatag na sabi ni Jacob. Me too. I will fight this illness po, Mommy. I will not cry again sa mga needles po and I will be healthy again for you and Jacob. Doon na tuluyang napaluha si Chen. Ang mga ito lamang ang pinaguhugutan niya ng lakas sa ngayon. Alam niyang wala siyang laban na hindi kayang harapin hanggat magkakasama silang 3. Mula sa labas ay nakikita ni Santi sa maliit na salamin ng kanyang mag-iina. May dala siyang pagkain sa mga ito. He missed them kahit nakahapon lang ay nandoon siya. Habang nakikita niyang magkakayakap ang mga ito ay nasasaktan siya. Sa loob ng 6 na taon ay wala siya sa piling ng mga ito. And seeing them going through this hard time and holding each other, ay marami siyang regrets. Siya dapat ang nandoon. Siya dapat ang lakas ng mag-iina niya. Tears fell from his eyes. Pinapangako ko. Simula ngayon nandito na ako para protektahan kayo at samahan. Gagawin ko lahat para lang maging deserving na pumasok sa buhay niyo. Wika niya habang pinagmamasdan ng mag-iina. Bumalik muna siya sa kanyang sasakyan. Bibigyan na lang muna niya ng oras ang mag-iina niya na mag-usap. Ayaw niyang nakawin ng pagkakataong yun sa mga to. Gusto man niyang magalit kay Chen, but seeing their twins ay alam niyang naging mabuting ina ito sa kambal. Kaya sa halip na ibuhos niya ang galit sa dating nobya, ay pagsusumikapan na lamang niyang maging mabuting ama sa mga ito. At kung bibigyan ng pagkakataon, magiging mabuting asawa rin para kay Chen. Mula nang pagtagpuin muli sila, si Chen na naman ang nakikita niyang kasama sa future niya. Lumipas pa ang ilang oras at muling umakyat si Santi sa silid ng kanyang anak. Pero pagdating doon ay nagpapahinga na ang 2 bata.
Si Chencha na lang ang gising at nag-aayos ng gamit ng mga ito. Tulog na pala sila. Nagdala pa naman ako ng merienda nila. Anya nang papasukin nito. Mamaya na lang to o baka bukas. Galing ka pang office nyo? Ngumiti siya dito. Oo, dito na ako dumiretso. Hindi na ako makapaghintay na makita sila. Sagot niya habang nakatingin sa dalawang batang tulog. Hindi pa nila ulit na pag-uusapan kung kailan nila sasabihin sa mga bata na siya ang ama ng mga ito. Ayaw naman niyang i-pressure si Chen. Maupo ka muna. Sabay turo nito sa upuan. Sinabi ko na sa mga bata ang totoong kalagayan ni Lucas. What's their reaction? Nalungkot sa umpisa, pero they were naturally a fighter. Siguro dahil ganun ko naman sila pinalaki. Nangako si Lucas na lalaban at gagawin ko din naman ng lahat para sa mga bata. Kinuha niya ang kamay ni Chen Chen dahil nakita niyang puno ito ng pag-aalala. You don't have to worry about everything, lalo na financially. I can provide for them. Sobra-sobra pa. Ito ang tamang panahon para bumawi ako sa mga bata. Huwag mo sanang isipin na mag-isa ka sa labang to. Narito na ako, okay? Napatingin to sa kamay nila. Marahang binawi ni Chen Chen ng kamay pero pinigilan niya. You don't have to do this, Santino. Sapat na nandito ka para sa mga bata. Baka kung anong isipin ni Alexis. She broke up with me. She knows everything about us. Pumunta siya kaninang umaga sa opisina para palayain ako at ipaubaya sa inyo ng kambal. What? It's true. Nabigla din ako. Nasurpresa ako na may mga anak pala ako napabayaan. Pero simulat sa pool pala, alam niya ang tungkol sa atin at sa kambal. She tested my love for her kaya nag-sponsor siya sa studio mo. At nakita niya na apektado pa rin ako ng nakaraan natin. I'm sorry kung dahil sa amin nagkahiwalay kayo. Shh! Wala kang dapat ihingi ng sorry, Chen. Hindi to tungkol sa inyo ng kambal. Tungkol to sa amin. She understands the situation kaya pinalaya niya ako. Gusto niyang buuin ko ang pamilya natin at gusto kong to pa rin yun, Chen. Maayos kaming naghiwalay kaya hindi na ako magigilty na iparamdam sa'yo na nandito lang ako. We will take everything slow. Hindi magbabago yun. Ayoko kayong biglain. Alam ko na okay na kayo sa mundo nyo na kayong tatlo lang. But I will earn my spot, Chen. I will work hard for it. Patutunayan ko sa inyo na karapat-dapat ako na maging tatay ng mga bata. Kasalanan ko ang lahat ng to. Inalayo ko sila sa'yo. Sa sitwasyon natin ngayon, wala na tayong panahon para magsisihan. We make mistake. We learn from it. Let's move forward at harapin na lang ang lahat ng magkasama. Tumango lang si Chen. Gusto niya itong yakapin pero pinigilan niya ang sarili. Lumipas sa mga araw na naging mas visible si Santi sa kanilang buhay na mag-iina. Lalo na sa araw ng bone marrow aspiration ni Lucas. Hindi ito umalis sa kanilang tabi. Palagi itong nakaalalay sa kanila hanggang dumating ang resulta. Samahan mo ako, Santi. Hindi ko yata kaya na mag-isa lang na pumunta sa opisina ng doktor. Kinakabahang wika niya dito sa kabilang linya. Nang araw na yon ay pinatawag si Chen ng doktor. I'll be there in a few minutes. Patapos na ako sa meeting ko. Nahihiyaman siya na naistorbo ito pero hindi niya talaga kaya na mag-isa lang. Sa ilang araw na palagi sila nitong sinasamahan ay naging dependent na siya sa dating nobyo. Noon pa man ay ito na naman talaga ang lakas niya. Hindi niya akalain na babalik siya sa ganoon, lalo at wala pa rin ang mga magulang niya. Naroon naman si Santino kaya hindi na niya pinauwi ang mga ito mula sa bakasyon. Hindi nga nagtagal ay dumating si Santi. Nakasuot pa ito ng suit and tie. Humahangos ito papunta sa kanya. Nasa harap siya ng office ng doktor. Hindi niya magawang pumasok mag-isa. I'm sorry kung napatawag ako pero hindi ko talaga kaya, Santi. It's okay. I'm here. You don't have to worry. Kinuha nito ang kamay niya at sabay silang pumasok sa loob. Nang pumasok sila ay nakita niya ang seryosong mukha ng doktor. Good afternoon po, Doc. Si Santino na ang unang bumati sa doktor. Salamat po sa pagtitiis at paghihintay while we are doing the procedure, Mommy and Daddy. Alam ko mahirap ang mga susunod kong sasabihin, pero gusto kong maging tapat at malinaw sa inyo. Based sa resulta ng blood test at bone marrow biopsy, meron pong acute lymphoblastic leukemia si Lucas. Isa po itong uri ng cancer sa dugo na karaniwang tumatama sa mga bata. Dire-diretsong wika ng doktor. Para na namang pinagsakluban ng langit at lupa si Chen sa nalaman. Inaasahan na niya yun, pero may bahagi ng puso niya ang nananatiling umaasa na sana ay walang problema sa dugo si Lucas. Diyos ko,
Ang anak ko! Nanginginig ang buong katawan niya. Naramdaman niyang hinawakan siya ni Santino sa kamay. What is the best way to treat this, Doc? Gagawin po namin ang lahat para lang gumaling ang anak namin. This one is on his early stage. Marami pa ang gumagaling sa ALL at bumabalik sa normal na buhay nila. That is the good news. Kakailanganin po nating simulan agad ang chemotherapy at pag-aralan kung kakailanganin ng bone marrow transplant. As soon as possible po, Doc, gawin po ninyo. Wika ni Santi. Alam kong masakit, nakakatakot at parang gumuho ang mundo nyo ngayon. Kasama nyo kami sa laban ni Lucas, Mommy, Daddy. Huwag kayong mag-alala at gagawin namin ang lahat para bumalik siya agad sa normal. Salamat po, Doc. Lumabas na sila sa opisina ng doktor. Ang bigat na bawat hakbang ni Chen, pero nanatiling nakaalalay sa kanya si Santi. This is so heartbreaking, Santi. Umiiyak niyang wika. I know, pero nandito na to. We have to face this together. Alam kong malalampasan natin to. Matapang si Lucas, kakayanin niya to. Niyakap siya nito ng mahigpit. Doon na tuluyang bumuhos ang lahat ng luha niya. Thank you. Hindi ko alam kung paano to haharapin na mag-isa. That is why I'm here. Gagawin ko lahat para lang gumaling si Lucas. Kahit na maubos pa ang yaman ko, basta lang gumaling siya. His every word is comforting sa gitna ng unos. Nakakakita siya ng munting liwanag na malalampasan nila ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay hindi naging madali sa kanila, lalo na nang simulan na ang chemotherapy ni Lucas. Naging matamlay ito at nagsimula na ring malagas ang mga buhok. Mommy? Umiiyak na wika nito isang umaga. Natarantang napabangon si Chen at agad na pinuntahan ng anak. Bakit anak? Are you okay? Look at my hair, Mommy. Unti-unti na siyang nalalagas. Umiiyak na wika nito. Niyakap niya to. It's okay, baby. It's part of your treatment. Tutubo rin yan, anak ko, ha? Pangaalo niya dito. Sa ganoong sitwasyon sila naabutan ni Santi. What is happening here? Umiiyak siya. Naglalagas na kasi ang kanyang buhok. Lumapit sa kanila si Santi. You are still handsome, Lucas. Do you want me to cut your hair? Kakalbuhin na lang natin yan dahil talagang maglalagas siya dahil sa chemo. If you want, Lucas, magpapakalbo din ako para dalawa na tayong kalbo dito. Sabat ni Jacob na nagising din. Oo nga, kung gusto mo pati ako magpapakalbo rin para 3 na tayong kalbo dito. Nakangiting presenta din ni Santi para palakasin ang loob ni Lucas. Napatingin si Shen dito. You don't have to do that, Santi. Okay lang sa akin. Kahit naman magpakalbo kaming 3, mga pogi pa rin naman kami eh. Di ba, Jacob? Yes po, sir. Huwag ka nang umiyak, Lucas. Sasamahan ka namin ni Sir Santi. Nakita niyang naging seryoso ang mukha ni Santi. Pinahid nito ang mga luha. Sir, can you be honest with us? Why are you doing this? Sa halip ay seryosong tanong ni Lucas. Lucas, anak. He's just a good Samaritan. No, Mommy. From the very start, he is here. I know the two of you is hiding something. Sabihin niyo na sa amin ni Jacob. Siya ba ang daddy namin? Hindi po kami magagalit. Napansin din po namin una pa lang nakamukha namin si Sir. Natigilan silang pareho ni Santi. Napatingin sila sa isa't isa. Masyado yata nilang na-underestimate ang mga bata. Anak, please tell us the truth, Mommy. Si Sir Santi po ba ang daddy namin? Ulit ng bata. Mukhang determinadong malaman ng totoo. Napatingin siya kay Santi. Marahan itong tumango sa kanya. You have the right to tell them, Chen. Come here, Jacob. Lumapit si Jacob sa kanila at hinawakan niya ang kamay ng mga bata. Alam ko na nagtataka kayo kung bakit nandito si Santi araw-araw. I know you have ideas pero ayoko pa sanang sabihin sa inyong totoo dahil naghahanap pa kami ng tamang pagkakataon. At saka sa ngayon ang focus namin ay ang paggaling mo, Lucas, anak. Isinantabi namin ang lahat para sa kalagayan mo. Pero since you wanted an answer, yes, he's your father, mga anak. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Nakita niyang tensyonado si Santi sa isang tabi. Naghihintay din sa magiging reaksyon ng mga bata. It's obvious we have the same shape of eyes but I don't have the courage to ask. My brother is braver than me. Ani Jacob. Bakit ngayon ka lang po dumating? We waited for you for so long.
Tanong ni Lucas na mas may hinanakit base sa nginig ng boses nito. I'm sorry, son. I didn't know about you until that day na isinugod ka sa ospital. But don't blame your mommy. We have issues in the past na sa tingin ko hindi pa ninyo maiintindihan sa ngayon. When the right time comes, we will explain everything. Nilapitan na ni Santi si Lucas. Maluha-luha ang bata. I'm sorry if I took so long to see you. Can you forgive me, mga anak? Sabay na tumango ang kambal. Can I hug you? Hindi umimik si Lucas. Umiyak lang. Gabi-gabi kami nag-wish ni Jacob na umuwi ka na dahil sabi ni Mommy nasa space ka daw at nag-work. Gabi-gabi kami nakatingin sa langit dahil hinihintay ka namin. I'm home now, son. Hindi na ako aalis. Pangako ko yan sa inyo. Niyakap ni Santi si Lucas at bumuhos ang emosyon nito habang yakap ang anak nila. Mabigat kay Chen ang eksenang yon. For the longest time, it was just in her head. Hindi niya alam na mangyayari pa ito. Lumapit din si Jacob sa mga ito at niyakap ang ama at kapatid. I know in my heart you were my dad. You can join us, Mommy. This is the first time na mabubuo ang family natin. May mga agam-agam sa puso niya habang nakatingin sa kanyang mag-ama. Alam niyang dahil lang sa mga anak nila kaya nandoon si Santi. Pero ayaw niyang sirain ang moment na yon. Lumapit siya at niyakap ang mga ito. So does this mean na you two were back together po, Mommy, Daddy? Tanong ni Lucas. Nagkatinginan sila ni Santi habang yakap ang mga bata. If you promise to help me convince your mommy to marry me. Yes, son. Santi? Saway ni Chan dito. Why? We have to talk after this later. That's the only thing na naiisip ko para mabuo tayo. Ang pakasalan ka. And let's start all over again as a family. Our twins need a complete family. Parang nabingi yata siya sa kabog ng dibdib niya dahil sa sinabi nito. Magpapakasal sila? Para sa mga bata? Hindi yata tama yon. Mommy, say yes, please! Udyok ni Jacob. Na-corner mo ako, Santi. Mga anak, hindi ganun kadali yon. Give us time, okay? For now, si Lucas muna ang focus natin at kapag gumaling ka na, saka natin pag-uusapan yan. Tingnan niyo ang mami niyo, mga anak. Pakipot. Ani Santi sa kambal. Winner heart, Daddy. Hindi easy to get ang mami namin. Sabi ni Lucas na ikinatawa ni Chen. No, time is gold, Lucas. They need to get married soon. Baka magbago pa ang isip nila. Salungat naman ni Jacob. Mukhang mag-aaway pa nga ang kambal. Baby, stop that. Mamaya na yan. Kumain na muna tayo at gutom lang yan. Enough of drama. Let's eat together. Putol niya sa bangayan ng kambal. Habang naghahanda siya ng kakainin nila ay nilapitan siya ni Santino. Ang saya ng puso ko, Chen. Tinawag akong daddy ni Lucas. Maluhaluhang wika nito. It's about time, Santi. Masyado nating na-underestimate ang mga bata. They were ahead of their age. Nagulat din ako. But Chen, I'm serious sa sinabi ko kanina. I want to marry you. Bumalik naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kumpara lang sa mga bata kaya mo ko pakakasalan, mag-co-parenting na lang tayo. Masyadong mabigat ang kasal. What if I tell you I never stop loving you? Di ba iniwan kita noon? Hindi ka ba galit sa akin? Aminado ako na galit ako sa'yo, lalo na ang paglilihim mo na may anak tayo. You know where to find me pero never mo akong pinuntahan. Pero tapos na ang lahat at nangyari na. Kaya ang magagawa ko na lang ay kalimutan ng nakaraan at magsimula ulit kasama mo at ang mga anak natin. Let's start over again, Chen. Hayaan mo muna ako mag-isip, Santino. Sa ngayon, si Lucas muna unahin natin. Okay lang ba? Sige, payag ako. Pero sa oras na gumaling na si Lucas, mag-e-expect ako na papayag ka sa alok ko. Walang nagawa si Chen kundi yan tumango dito. Hindi na umalis ng ospital si Santi kinagabihan. Nagpakalbo rin ito at si Jacob para samahan si Lucas upang hindi ito ma-out of place. Are you sure okay ka lang dyan? Ani Chen sa binata na nakahiga sa sofa. I'm okay. Magpahinga ka na rin. Hindi ka ba hinahanap sa inyo at sa kumpanya mo? Nagsabi naman ako sa sekretarya ko. Ang parents ko ay wala naman pakialam kahit na anong gawin ko. May sarili na rin akong bahay. Saka parang ayoko pang umuwi. I just wanna make sure na totoo na ang lahat ng to. Anong ibig mo sabihin? Natanggap na ako ng mga bata. Not totally pero alam na nila na ako ang tatay nila.
Kaya parang ayaw ko na kayong iwan. Masasanay din sila. Thank you pala ngayong araw. Alam ko na mahirap para sa'yo ang magpakalbo pero sinamahan mo ang mga bata. This is the least thing that I can do, Chen. Kulang pa nga to sa lahat ng mga oras na hindi ko sila nakasama. Natigilan siya dahil bigla ay nakaramdam siya ng guilt. Hindi ako makatulog. You want some drink? Alok niya sa lalaki. Masyado siyang overwhelmed sa araw na yon. Sure. Bumangon si Santi at kumuha ng beer in can sa mini ref nila doon. Umupo silang dalawa malapit sa bintana kung saan malayo sa dalawang bata. Walang salita ang namagitan sa kanila. Pero naunang magsalita si Santi. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka na nung panahong naghiwalay tayo? Hindi ko pa alam na buntis na ako noon. Kaya siguro grabe ang mood swings ko dahil buntis ako. I didn't notice dahil sa dami ng iniisip ko. Nung nalaman ko na buntis na ako, pinuntahan ako ng daddy mo sa bahay. Nagulat si Santi sa sinabi niya. Pinuntahan ka ni daddy? Anong ginawa niya? Napayuko siya. Ayoko man sabihin to bilang respeto sa daddy mo, pero sinabihan niya ako na layuan ka na. She burst into tears again. Naalala niya ang araw na yon. You mean, alam ni dad na buntis ka na noon? Not really, pero dahil tama siya, kaya sinunod ko siya sa gusto niya, na wag ka nang guluhin pa. Alam ko na nasaktan kita. Alam ko na nagkamali ako sa desisyon ko na iwan kita, kahit na alam ko na yun ang mas makakabuti. Pero wala akong plano na itago sa'yo mga bata. You've been through a lot of things. Kakasimula mo pa lang daw na ayusin ang buhay mo kaya wag ko na raw tangkain na kausapin ka. Naintindihan ko naman siya. Alam ko na mahirap. Kaya nagdesisyon ako na ilihim na lang ang pagbubuntis ko. And look at you now. Successful ka na. Naabot mo na ang mga pangarap mo. Bumuntong hininga si Santi. Ginagap nito ang kamay niya. I always have this empty space in my heart, Chen. Akala ko kayang punuan ni Alexis ang lahat ng yun. Masaya kami at okay. Pero nung nakita kita ulit, dun ko na-realize that all my life since we broke up, I am lost. Kaya nag-strive ako na maging successful dahil sa'yo. Para patunayan sa'yo na ang sakripisyo mo na hiwalayan ako ay nagbunga. Everything that I do is because of you. I wanted everything to work this time. Hindi lang dahil may anak tayo, kundi dahil hindi ako tumigil na mahalin ka. Pero sinaktan kita noon. Pero bakit ang laki ng puso mo para sa akin, Santino? Hindi ba dapat magalit ka at kamuhian mo ako habang buhay? Nagalit na ako sa'yo. Pero mas matimbang ang pagmamahal ko. Hindi habang buhay na pwede akong magalit. Hindi natin mamadaliin ang lahat, lalo na sa kalagayan ng anak natin. Pero hayaan mo na patunayan sa'yo na mahal pa rin kita. I love you too, Santi. Wala akong ibang lalaki na minahal bukod sa'yo. Umasa ako noon na pwede pa pero alam ko na malabo na. Ibinuhos ko na lang sa kambal ang pagmamahal ko sa'yo. And you were the best mom. I don't know how you managed to raise the twins very well, but I want you to know that you did a great job. Kasama ko naman sina mama nung una sa pagtaguyod sa kambal. Humiwalay lang ako sa kanila nung kaya ko na. Niyakap siya ni Santi ng mahigpit. I love you, Chen. Kung ano man ang nangyari noon, natuto na tayo. Wala namang batas na nagsabi na hindi tayo pwedeng bumalik sa umpisa, di ba? Tama ka. Thank you, Santi. Bumaba ang mukha ng binata sa labi niya at siniil siya nito ng halik. Puno ng pangungulila ang halik na yon. Pero ramdam niya ang pagmamahal na pinaglayo ng mga maling desisyon, pangarap na hindi naabot, at mapusok na desisyon ng mga batang puso nila noon. But all in all, only love matters. I love you so much, and I missed you, Chen Chen. Me too, Santi. Mahal na mahal kita at namiss din kita. Naging mahigpit ang yakap sa kanya ni Santi na para bang kayang punuin ng yakap na yon ang mga taon na nawala sa kanila. Nang tanggapin muli ni Chen Chen ang pagmamahal ni Santi, ay naging magaan ang bawat araw sa kanila. Tinanggap din ng kambal si Santi ng buong buo. Dahil nakita ng kanilang mga anak kung anong klaseng tao at ama si Santi, kaya madali sa mga bata na papasukin to sa buhay nila. Nang araw din na yon ay hindi inaasahan ni Chen Chen ang magiging bisita niya. Kasama ni Santi ang ama na dumalaw kay Lucas. I'm sorry, Chen Iha. I did a terrible mistake sa inyo ng anak ko. I didn't know you were pregnant at that time. Hinging paumanhin sa kanya ng matanda. Kung ano man po ang nangyari noon, tito, tapos na po yun.
Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at wala na pong puwang sa puso ko ang galit. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay gumaling si Lucas. Niyakap siya ng matanda. Thank you, Iha. Lahat kami nananalangin sa pagaling ng apo ko. Niyakap din ito ang kambal at nakipagkwentuhan pa. Ilang oras din ang ginugol nito sa ospital bago umuwi. Tuwang-tuwa si Santi na naging maayos na sila ng ama nito. Thank you for forgiving my dad, Jen. I can only achieve peaceful life kung matututo ako magpatawad. Lumipas pa ang maraming mga araw at nalampasan ni Lucas ang chemotherapy nito. Bumalik sa pag-aaral si Jacob, samantalang naging homeschool lang si Lucas. May mga araw na mahirap para kay Lucas pero nalampasan yon ng kanyang anak. Naging matapang ito sa pagharap sa sakit nito. Hindi naman nagkulang si Santi sa pag-aalaga at pag-alalay sa kanila. Binilhan sila ng binata ng bagong bahay kung saan doon na sila nakatirang 3. Lumipas pa ang napakaraming buwan nang madeklarang cancer-free na ang kanilang anak. Yun na yata ang pinakamasayang araw para sa kanila. We survived, Mommy, Daddy! Umiiyak na wika ni Lucas habang yakap silang dalawa. You're very brave, son. Mommy and Daddy is so proud of you. Ani Santi habang yakap ang kanilang anak. Tuwang-tuwa sila na ibalita yun kay Jacob pagkagaling nito sa school. Yay! You can join me na sa school, Lucas! May kasama na ulit ako! Niyakap din nito ang kapatid. Simula nang magkasakit si Lucas ay mas lalong naging malapit ang dalawa sa isa't isa. That night while everybody is asleep, naramdaman ni Chen na niyakap siya ni Santi. Madalas din itong matulog sa bahay na binili nito para sa kanilang mag-iina. At ngayon ay sa kanyang silid ito tumabi. Why? I'm just so happy, Chen. Magaling na si Lucas. Me too. Hindi naging madali ang lahat pero nalampasan natin. God is good, Santino. I told you that when everything is over, tayo naman, di ba? Anong ibig mong sabihin? Bumangon si Santi. May kinuha ito sa bulsa. Marry me, Chen. I will not accept no for an answer. How can I say no? Mahal na mahal kita, Santi. Niyakap siya ni Santi ng buong higpit. Nilagay sa kamay niya ang singsing na para bang isinuka talaga para sa kanya. Salamat, Chen. I love you. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na to. After 6 months ay ginanap ang kanilang kasal sa isang simbahan sa Manila. Iilan lamang ang naging imbitado sa kasal nila. Mga malalapit na kaibigan at kamag-anak lang na naging saksi sa kanilang pag-iibigan noon at ngayon. Santi, noong una kitang minahal, akala ko'y habang buhay na. Pero ang buhay marunong magbiro. Pinaglayo tayo ng panahon, ng pangarap, ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Akala ko tapos na ang kwento natin. Pero sa puso ko, kahit lumipas sa mga taon, ikaw pa rin ang simula at dulo ng bawat alaala. Sa bawat mata ng mga nakilala ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Sa bawat kamusta, ikaw ang gusto kong kausap. Sa bawat gabi ng katahimikan, ikaw ang dasal ko. Kaya nang muli tayong binigyan ng ikalawang pagkakataon, hindi ko na binitiwan. Hindi ko na hinayaang ang tadhanang magdikta ng wakas natin. Ngayon narito tayo, mas matatag, mas buo, mas handa. Pangako ko hindi na ako bibitiw. Kahit ilang taon pa lumipas, kahit ilang oras pa ang dumating, pipiliin pa rin kita araw-araw. Hindi na tayo maghihintayan sa dulo ng daan dahil simula ngayon, maglalakad na tayo ng magkasama. Mahal kita noon, ngayon, at hanggang sa dulo ng buhay. Anya sa kanyang vow kay Santi. I don't have so much word to say, love. Kung hindi ang mamahalin kita at ang mga anak natin habang nabubuhay ako. Kayo ang kayamanan ko. I cannot afford to lose you again. Masaya ako na ibinalik ka sa buhay ko kasama ang mga anak natin. Pangako na hindi ko kayo pababayaan. Pagkatapos ng vows ay naghudyat na ang pari na halikan ng bride. It was different. Unang halik nila yon bilang mag-asawa kaya kakaiba yun sa lahat ng halik na pinagsaluhan nila noon. Sa reception ng kasal ay nilapitan ni Alexis ang bagong kasal. Buntis na rin ito. Umalis pala ito at pumunta sa ibang bansa. Nakakilala ito ng lalaking tumulong dito para mabilis na makamove on. Nauna pa pala ang mga itong nagpakasal sa kanila. I'm happy for both of you. Ani Alexis kay Chen. Nagkausap na sila nito at humingi na siya ng tawad dito. Thank you, Alex. At masaya ako na dumalo ka. Of course, pareho kayong mahalaga sa akin ni Santi. By the way,
I'm having twins also. Wow, congratulations! Kaya pala kahit ilang buwan ka palang buntis ay malaki na ang tiyan mo. Yeah, at sana babae sila para makapareha sa mga anak nyo. Natatawang wika nito. Talagang tuluyan na itong nakamove on kay Santi. Nagpatuloy ang kasal at halos lahat ng dumalo ay masaya para sa kanila. Sa kalagitnaan ng kaligayahan ay niyakap siya ni Santi. Thank you again, love. Bulong ni Santi sa kanya. Hindi na yata matatapos yung thank you mo ah. Wala lang, masaya lang ako. Hahalikan sana siya ng asawa nang biglang lumapit ang kambal sa kanilang dalawa. Mamaya na po yan, Daddy. Saway ni Lucas na nagpakandong pa dito. Si Jacob naman ay sa kanya. Mommy, we want a gift also. Ano namang gift yon? Ang dami niyo ng laruan sa bahay ah. We want a baby sister po. Halos sabay na wika ng kambal. Nagkatinginan silang mag-asawa. Kumindat sa kanya ang lalaki. Ayan na nga at nanghingi na. After 9 months, boys, may baby sister na kayo. Pabirong wika ni Santino. Pumalakpak sa saya ang kambal. Natawa na lamang si Chen. Handa na rin naman siya ulit na sundan ang kambal nila. Masaya si Chen na sa dulo, hindi ang sakit o insecurities ang nanaig sa kanilang dalawa, kundi ang tunay na pagmamahal at kakayahang magpatawad. Dahil kung hindi sila muling nagtiwala, baka hindi nila natikman ang happy ending na minsan ay inakala nilang hindi para sa kanila. Pagkalipas ng mahigit 9 na buwan, isinilang ni Chen ang 3 nilang anak, isang batang babae na tila simbolo ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Mas naging makulay ang kanilang tahanan, mas buo ang kanilang pamilya. Sa likod ng matamis na tagpong ito ay ang mga aral na hindi nila malilimutan, na ang tunay na pagmamahal ay hindi hadlang sa pag-unlad. Bagkus, ito ang inspirasyong kailangan upang muling gumangon. Na minsan, hindi lang sakit ang dapat lampasan, kundi ang sariling takot at pagdududa. Minsan ding naging durog si Chen, isang balerina na nawala sa entablado at nawala ng tiwala sa sarili. Pero pinatunayan niyang hindi kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. At si Santino naman, piniling manindigan sa tamang panahon. Kahit ang kabiyak ng puso nito ay minsang kumalas sa mahigpit na yakap ni Chen. Ngayon, habang pinagmamasdan nila ang kambal na masayang naglalaro at ang bagong silang na sanggol na payapang natutulog, sabay silang napangiti. Dahil alam nila, sa tamang panahon, ang pagmamahal ay laging babalik. At kapag ito'y sinabayan ng tapang at pangunawa, mas matibay ang bagong simula. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.